Mainit ang araw noon sa gitna ng palayan. Ang langit ay walang ulap at tanging huni ng mga ibon at tunog ng kalabaw na hinihila ang araro ang maririnig. Sa gitna ng luntiang taniman, may isang payat na binatilyong 14 anyos na may balingkinitang katawan at matang puno ng pangarap, si Julito Jules Ramirez. Suot ang kupas na t-shirt at lumang sombrero, bitbit niya ang mabigat na pangarap na tila mas malaki pa kaysa sa kalabaw na kanyang hinihila. Tay, tapos na po yung dulo ng pilapil. San po tayo lilipat? Sigaw niya sa kanyang ama, si Mang Ernesto, na abala rin sa kabilang linya ng palayan. Doon sa kanang bahagi, anak. Pero pahinga ka muna. Baka ma-heat stroke ka dyan. Sagot ng ama, puno ng alala sa anak. Mumiti lang si Jules. Hindi siya kailanman nagreklamo. Sanay siya sa hirap. Tuwing bakasyon, siya ang katuwang ng ama sa bukid. Tuwing pasukan naman, isa siyang masigasig na estudyante sa baryo. Lagi sa top 3, kahit halos walang kuryente sa bahay upang makapag-aral sa gabi. Hindi rin palagi may pagkain sa hapagkainan nila. Minsan lugaw, minsan tuyo, minsan wala. Ngunit si Jules, hindi kailanman nawalan ng gana sa pag-aral. Hindi dahil gusto niyang maging mayaman, kundi dahil gusto niyang makaahon ang kanilang pamilya mula sa paulit-ulit na siklo ng kahirapan. Habang iniigib ng kalabaw ang araro, palihim siyang tumitingin sa malayo, sa dulo ng mga palayan, kung saan tanaw ang malaking bahay ni Don Amado Soriano, ang pinakamayamang hasyendero sa buong lalawigan. Balang araw, ako naman, bulong niya sa sarili. Hindi para ipagyabang, gusto ko lang maranasan ng pamilya ko ang buhay na hindi na kailangang mangutang tuwing enrollment. Pagdating ng hapon, tumakbo si Jules pauwi. May dalang sako ng gulay at isang notebook. Hindi siya dumiretso ng bahay, bagkus ay tumuloy sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan, si Liza Cruz. Mula pa noong grade 1 ay palagi silang magkatabi sa klase. Si Liza ang anak ng barangay midwife, masayahin at palaging naniniwala sa kakayahan ni Jules. Uy Jules, di ka pa papagod? Tumulong ka pa sa bukid, tapos ngayon mag-aaral pa tayo? Tanong ni Liza habang iniabot ang malamig na tubig. Sanay na, kapag mas pagod ako, mas mabilis akong nakakatulog habang nag-aaral. Pabirong sagot ni Jules. Sira ka talaga, tumawa si Liza. Sige na nga, tulungan na kita dito sa math. Bukas may quiz tayo, di ba? Nagpatuloy ang gabi sa simpleng silid na puno ng lumang libro, gasera at isang plastik na lamesa. Doon nila pinagsasaluhan ang aralin at pangarap. Si Liza gustong maging guro. Si Jules pangarap maging isang agricultural engineer, isang propesyon na bihirang marinig sa kanilang lugar. Isang araw, habang nasa paaralan, dumating ang hindi kaayayang bisita, si Franco Salcedo. Anak ng may-ari ng grocery sa bayan, palaging may bagong sapatos at laging nagpapakitang may kaya. Isa rin siyang kaklase nila ni Jules at Liza. Sa tuwing may pagkakataon, palaging tinitira ni Franco si Jules. Oh, ayan na naman si Farmer Jules. Magdadala ka ba ng kalabaw sa PTA meeting? Sigaw ni Franco habang nagtatawanan ang ibang kaklase. Tahimik lang si Jules. Hindi siya sanay makipagtalo. Ngunit si Liza, hindi na napigilan. Franco, bakit palagi kang nangaasar? Hindi ba mas okay ang taong marunong magbanat ng butong kaysa taong palamunin? Galit na sabi ni Liza. Relax ka lang Liza, joke lang naman. Kasi naman, nakakatuwa lang isipin lahat tayo nangangarap maging professional. Tapos siya gusto lang mag-araro ng lupa. Sagot ni Franco may halong pangungutya. Napabuntong hininga si Jules. Alam niyang walang saysay makipagtalo sa taong tulad ni Franco. Sa halip, pinili niyang manahimik at ituon ang sarili sa pangarap. Kung ano man ang sinasabi nila tungkol sa kanya ngayon, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay hindi siya sumusuko. Araw-araw siyang bumangon upang matuto, magsaka at mangarap. Isang gabi, habang binabalikan ni Jules ang kanyang mga notes sa ilalim ng ilaw ng lampara, narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang sa labas. Nay, mukhang hindi na talaga kakayanin. Wala pa tayong pambayad sa enrollment ni Jules. Baka kailangan isanla na talaga ang kalabaw, ani Mang Ernesto. Pero yun na lang ang natitirang puhunan natin, Tay. Paano na ang bukid? Tugon ni Aling Meli. Napaluha si Jules habang nakikinig.
Ayaw niyang malaman nilang narinig niya, ngunit mas lumakas pa lalo ang determinasyon sa kanyang dibdib. Hindi ko sila bibiguin, bulong niya. Kahit magsimula ako sa putik, darating ang araw na ang putik na to magiging ginto. Kinabukasan, nagdesisyon si Jules. Naghanap siya ng paraan. Nakita niyang may scholarship program ang Provincial University para sa mga anak ng magsasaka. Naglaas loob siyang mag-apply kahit wala pa siyang baon para sa pagsusulit. Nilakad niya ang halos 3 kilometro mula baryo hanggang terminal at sumakay ng tricycle na inutang niya sa tindahan. Sa universidad, pinilip niyang sagutin ang bawat tanong sa entrance exam kahit maraming mahirap. Sa dulo ng pagsusulit, bago niyang isara ang papel, muli siyang tumingala sa langit. Panginoon, bulong niya, kung para talaga sa akin to, tulungan mo akong maabot ang pangarap ko para sa pamilya ko, para sa baryo namin. Sa araw na iyon, hindi pa alam ni Jules na ang simpleng pangarap ng isang batang magsasaka ay magiging binhi ng pagbabagong hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong bayan. 5 taon ang mabilis na lumipas mula nang tumakbo si Julito Jules Ramirez sa pilapil na puno ng putik at pangarap. 18 na siya ngayon, kakatapos pa lamang ng moving up ceremony sa Barangay High School. At hawak niya sa nanginginig na kamay ang liham na nagpalundag sa kanyang dibdib. Malugod po naming ipinababaid na kayo ay tumanggap ng buong scholarship sa kursong Agricultural Engineering. Isinapuso niya ang dokumento, mariing ipinikit ang mga mata at napabulong ng salamat po Panginoon. Bawat patak ng pawis at bawat gabing nakatulog siyang may hawak na lapis sa gaserang kumikislap ay nagbunga. Ngunit kasabay ng tuwa, umalingaw-ngaw sa isip niya ang tanong, paano ang baon, pamasahe at tulugan sa lungsod? Sa pilitang lumalawak ang pangarap, pero dikit pa rin sa lupa ang talampakan. Sa silong ng kanilang kubo kinagabihan, nakapatong sa bangko ang tanging kalabaw na naiwan sa kanila, hindi sa tunay na anyo nito, kundi sa papeles ng titulo ng sangla. Nay, Tay, mahina ngunit buo ang boses ni Jules habang hawak ang kopya ng scholarship. May libreng matrikula at libro ako, pero kailangan ko ng pamasahe, uniforme, konting pera para sa pagkain. Wala na tayong ibang mapagkukunan. Tahimik si Mang Ernesto, nakayuko, hawak ang sombrerong pinamanuan sa bukid. Si Aling Meli naman ay marahang hinagod ang likod ng anak. Anak, mas mahalaga ang kinabukasan mo kaysa sa kalabaw na yan, wika ng ina. Bagamat bakas sa kanyang mga mata ang panghihinayang. Nagpako ang tingin ni Mang Ernesto sa lumang alpombra. Maaari nating tubusin pag nakaipon ka na, saad niya. Walang bahid ng pagsisisi, tanging pag-asa ang nangingibabaw. Sa gabing iyon, may lumang lapis na guhit sa dingding, isang marka para sa araw ng pagsasakla. Tanto nilang magsisimula ang pamilya sa halos zero, ngunit ang hakbang patungong lungsod ay hindi na nila papayagang umatras. Dumating ang araw ng pag-alis. Nakalagay sa lumang backpack ni Jules ang 2 pirasong kamiseta, isang notebook ng isang pilitin mula sa kapitbahay na si Aling Puring bilang dagdag pamasahe. Sina Mang Ernesto at Aling Meli ay nagtulak ng kariton upang ihatid siya sa orihinal na terminal ng jeep. Ilang kababaryo ang sumilip mula sa kanilang bintana, nag-abit ng pagpalain ka, Jules. May lumang sako ng bigas na itinupi ni Mang Ernesto sa upuan ng jeep at itinuro sa anak. Para malambot ang sandalan mo sa biyahe, aniya. Natawa si Jules, sabay yakap na mahigpit sa ama. Tay, pagbalik ko magdadala ko ng traktora, hindi na kariton. Biro niya, ngunit may tubig na namumuo sa mata. Sa biglang unos ng emosyon, yumakap din si Aling Meli at ibinulong. Kahit anong mangyari, anak, huwag mong sayangin ang talino at kabutihan. Yan ang pinakamahalaga. 5 oras ang biyahe patungong lungsod de Nueva Buenavista. Pagbaba pa lang niya ng bus, sinalubong siya ng ingay ng kariton ng sorbetes, busina ng tricycle, at amoy ng usok ng tambutso. Taliwas sa tahimik at amoy palay na hangin ng baryo. Kumakalamang sikmura, ngunit mas malakas ang tibok ng puso. Sinundan niya ang address ng dormitoryong pampubliko. Luma, may sira-sirang pintura, ngunit abot kaya. Sa information desk,
Bumulaga sa kanya ang matipuno at brusko na caretaker na si Kuya Rico. Bagong border? Late ka na sa registration. Saan ka manggagaling? Tanong nito. Mula po sa Braji Santa Ines, sagot ni Jules, kapansin-pansin ang probinsyanong punto. Ah, malayo yan. Sige, dito ka sa room 6B. Pero tandaan mo, may patakaran tayo. Dapat makapagbayad ng partial rent bago maglunes. Napasinghap si Jules. Nag-usisa? Kuya, may alam po ba kayong pwedeng trabahong panggabi? Mag-aaral ako sa umaga. Napangisi si Kuya Rico. May bakante kaming janitor. Pasado 10:00 ng gabi hanggang 2:00. Minimum lang, pero libre ang kuryente at tubig mo rito kapag kinuha mo. Hindi na nagdalawang isip si Jules. Kukunin ko po. Pagsapit ng unang klase kinabukasan, nakapila na ang mga freshman sa pasilyo ng College of Agriculture and Biosystems. Nakasuot siya ng humiram na polo at pinlantsyang slacks na ginamitan ng takip ng lata bilang plansa. Sa harap nila, nagsalita ang dekana. Welcome, future agripreneurs. Nandito kayo upang alamin hindi lang kung paano tumubo ang palay, kundi kung paano natin mapapaunlad ang buhay ng ating mga magsasaka. Sa bawat katagang iyon, naramdaman ni Jules na tila siya ang tinutukoy. Parang may apoy na biglang sumiklab sa loob niya. Lahat ng pagod sa biyahe ay napalitan ng alab ng pagnanais na matuto. Sa unang linggo ay agad niyang naramdaman ang banggaan ng dalawang mundo. Estudyante sa umaga, tagapag-upong ng mop sa gabi. Pagsapit ng 10:00, nakayuko siya sa sahig ng lobby ng dorm. Sinasabon ang tiles habang pinagmamasdan ang mga kaklaseng nakangiting nag-uusap tungkol sa group study, milk tea at weekend gala. Isang beses, nadaanan siya ni Arthur, kaklase at anak ng may-ari ng agri-supply chain sa kalapit lalawigan. Uy, Jules, ikaw pala yan? Nagja-janitor ka? Napakamot ng ulo si Jules, ngumiti. Oo, extra lang para sa pang-araw-araw. Hindi man lamang itinago ni Arthur ang pagkamangha. Grabe, bro. Sana kayanin ko rin yung disiplina mo. Hindi nakakabawas sa dignidad ni Jules ang uniforme ng janitor. Sa tuwing nagwawali siya, iniisip niya ang linaw ng sistema ng irigasyon na nakikita niya sa textbook. Dapat malinis, tuloy-tuloy, walang bara, tulad ng buhay na gusto niyang buuin. 3 linggo pa lang sa semester, pero parang 1 taon na ang pakiramdam ng katawan niya. Natutulog siya ng 4 na oras bawat gabi. 3:00 ng madaling araw siya makakatulog. Igising naman ng 7:00 para sa 8 a.m. class. Minsan, nadaratnan niyang nakahilig ang ulo sa mesa ng library, balot ng Xerox notes tungkol sa pressure-regulated drip system. Lalapit si Professor Silva, advisor nila sa farm mechanization, at titapikin ang balikat niya. Ramirez, okay ka pa? Naintindihan mo ba yung Bernoulli equation? Medyo po, sir. Sagot ni Jules habang pilit nilalabanan ang antok. Kapag may tanong ka, huwag kang mahihiyang pumunta sa opisina ko. Nakikita kong pursigido ka. Sa likod ng pagod na mga mata ni Julito, kumikislap ang determinasyong ipon ng 5 taon. Dumating ang kanilang unang laboratoryang praktiko. Inatasan silang bumuo ng prototype ng low-cost solar-powered water pump. Karamihan ay nag-ambaga ng pera para sa materyales. Si Jules, inutang ang kalahati ng sahod niyang pang-janitor upang makabili ng murang panel at lumang motor. Bro, di ba delikado yung luma? Tanong ni Arthur habang kinokonekta ang wires. Mas delikado kung hindi tayo susubok. Sagot ni Jules, sabay ngiti. Kahit nanginginig sa kaba, nagtagumpay ang kanilang grupo nang sumirit ang tubig mula sa improvised hose patungo sa elevated drum. Sigawan sa laboratorio at nagpalakpakan maging si Professor Silva. Ramirez, magandang inobasyon ninyo. Subukan niyong ipresent sa Regional Science Fair, sabi ng propesor. Sa pagkakataong iyon, parang nabawasan ng alahati ang bigat ng mga gabing puyat dahil may tiyak na bunga ang pagsisikap. Tuwing weekend, sinusulat ni Jules ang sulat kamay na liham para kina Mang Ernesto at Aling Meli. Nay, tay, natuto kami tungkol sa pest scouting gamit ang dilaw na sticky trap. Kapag nagbakasyon ako, ipapakita ko sa inyo para di na masira ng kuhol ang palay. Isinisiksik niya sa sobre ang tig 200 na ipon. Kahit nangangalahapi ang sariling budget, pinipili niyang mag-almusal ng libreng lugaw sa kantina, palaman ay asin at sili.
Sa dulo ng bawat liham, hindi nawawala ang linyang iuuwi ko lahat ng kaalaman. Kahit magdaan ng ilang buwan nang hindi siya nakakauwi, nararamdaman ng pamilya ang pag-asenso ng kanyang diwa. Hindi kailanman naging madali ang ruta. Isang gabi ng Disyembre, matapos ang final exam sa soil physics, inalok siya ni Kuya Rico ng dagdag na 2 oras dahil may seminar ang regular na cleaner. Kinanggap niya agad, ngunit bandang 10:30, nahilo siya habang nagkukuskos ng sahig. Bumagsak ang mop at sa loob ng ilang segundo, nagdilim ang paningin. Mabilis siyang sinalo ni Arthur na dumaan para manghiram sana ng extension cord. "Bro, kailangan mong kumain." "Di pwedeng kape lang," sabi nito habang isinusugod siya sa klinik ng dorm. Sa pailaw na fluoresente, pinayuhan siya ng nurse. "Ramirez, kung gusto mong makatapos, kailangan mo ring alagaan ang katawan mo." Naglahad si Arthur ng planong mag-share sila sa pagkain. Siya raw ang sagot sa bigas. Si Jules naman sa ulam na gulay mula sa agronomy garden. Sa simpleng kasunduang iyon, natutong lumambot ang puso ni Jules. Hindi lahat ng may kaya ay mayabang, at hindi lahat ng tulong ay kapalit ng utang na loob na walang hanggan. Pagsapit ng bakasyon sa Tag-Araw, kinuha ni Professor Silva si Jules bilang undergraduate assistant sa research project tungkol sa climate-smart rice varieties. May maliit na allowance, libreng dorm, at access sa laboratory. Habang ikinukuhang litrato ang paglaki ng palay sa controlled greenhouse, hindi maiwasang magbalik tanaw si Jules sa baryo kung paanong ang kanilang palay ay nasusunog sa init, nasisira ng peste o nilulunod ng ulan. Sa pagitan ng pag-click ng kamera, bumulong siya sa sarili. "Pag-uwi ko, wala nang mapupulang palay sa baha. Ipapakita ko sa kanila ang kaya ng agham." At sa bawat gabing mag-isa siyang nakaupo sa silong ng dorm, tinatanaw ang kumukutitap na ilaw ng lungsod. Ipinapaalala niya sa kanyang sarili na ang lupa sa baryo ay hindi lamang taniman ng palay. Ito ang taniman ng pag-asa. Sa pagtatapos ng unang taon sa kolehiyo, isang taong puno ng luha ng pagod, pawis ng pagtitiis at ngiti ng maliliit na tagumpay, tinawag siya ng registrar. "Ramirez, kumpleto ang grado mo. Pasok ka sa Dean's List," anunsyo nito. Nanlaki ang mata ni Jules, halos hindi makapaniwala. Nagdugtong-dugtong sa isip niya ang lahat ng gabi ng pagjajanitor, lahat ng minutong inagaw niya sa tulog para lang humabol sa calculus at hydraulics. At ngayong nasa kanyang kamay ang sertipiko, lalong tumatag ang pangako. "Hindi ko dadalhin lang sa papel ang kaalamang to. Ibabalik ko sa palayan, sa mga magulang kong nagsangla ng kalabaw para maabot ko ang pangarap." Sa gitna ng mahabang pasilyong iyon, pinisil niya ng mahigpit ang dokumento at ngumiti. Ang bata noong tinitingnan lamang ang hasyenda ng mayamang don mula sa malayo, nayo'y isa ng mag-aaral na unti-unting binubuong hakbang papunta sa sariling lupang sasakahin. Hindi upang ipagmalaki, kundi upang ibahagi. Sa bawat pintig ng puso ni Jules, sumasabay ang kumpas ng araro na noon pa man ay humahati sa lupa. Tuwid, matatag at patungo sa ani ng kinabukasang pangarap. 2 taon matapos tumanggap ng diploma at sertipiko ng board exam para sa agricultural engineering, muling humalik sa alikabok ng Barangay Santa Ines ang sapatos ni Julito Jules Ramirez. Tila kahapon lamang nang lumisan siyang payat at nanginginig ang boses, ngunit ngayon, mas matatag ang tindig, may bahagyang taba ang pisngi at may dalang asul na traveling bag, puno ng plano at puhunan. "Anak, parang kahapon lang yung kaway mo sa terminal. Ngayon andito ka na ulit." Mangiyak-ngiyak na sabi ni Mang Ernesto habang yatap higpit ang balikat ng anak. Sa gilid, nakangiti si Aling Meli, pinipigil ang luha, sabay halik sa kamay ni Jules. "Nay," wika ng binata, "walang mas masarap sa pakiramdam kaysa sa humigop ng kape sa kubo natin. Pero mas masarap pang ipababatid ko, hindi na tayo mauutangan ng palay sa susunod na taniman." Sa lungsod ay nagsilbi si Jules bilang junior design engineer sa isang pribadong agri-tech firm. Hindi malaki ang sweldo, pero sapat para makaipon buwan-buwan. Idinagdag pa niya ang kinita sa freelance farm layout consulting tuwing weekend. Sa loob ng 24 na buwan, naging seed money iyon, kasya upang umupa ng 1 hektaryang dating sakahan ni Aling Minda
biyuda ng retiradong landlord na balak nang lumipat sa Maynila. Matagal nang ligwak sa damo at ligaw na talahib ang lupa. Balitang matigas, tuyo at malayo sa irigasyon. Ngunit para kay Jules, perpektong canvas yun ng modernong practice na naglalagi lamang sa kanyang kwaderno noong kolehiyo. "Sigurado ka dyan, iho?" tanong ni Aling Minda nang silipin niya ang kupas na baryang down payment at kontrata ng renta. "Kahit asawa o, hirap palaguin yan." Matapang ang sagot ng binata. "Nay, problema ko na ang patubig. Itatayo ko ang drip irrigation, kontrolado ang bawat patak." Hindi na umangal ang matanda at pumirma. 2 linggo pa lang, pumutak na ang chismis. May bagitong inhenyerong magsasayang daw ng pera sa plastik na tubot, patak-patak na tubig. Kinaumagahan, humawak ng pala si Jules, kasama si Mang Ernesto. Tinanggal nila ang matandang mga damo, nilatag ang black polyethylene lateral lines at kinabit sa maliit na solar pump na binili niya sa lungsod. Dumating sina Rogelio at ilang matatandang magsasaka, nakasapo sa baywang tila nag-aalinlangan. "Hiho, hindi uubra yan dito. Dapat kinukulong mo ang tubig sa pilapil para malunod ang damo," puna ni Rogelio. Bahagyang umiti si Jules. "Tito, kung mas tumpak natin madadala ang tubig sa ugat, mas kunti ang damong mabubuhay. Mas tipid, mas ani." Nagkibit balikat ang mga nakakatanda, tumalikod na may halong tawa. Ngunit sa bawat irap na iyon, lalong tumalim ang determinasyon ni Jules. Hindi lamang pasubok ang proyekto, siniguro niyang nakikipag-partner siya sa Santa Ines Multipurpose Cooperative. Si Ate Myra, bookkeeper ng kooperatiba, ay nagpaliwanag sa kanya tungkol sa bulk purchase ng certified seeds at subsidized na crop insurance. "Kung sakaling bumagyo, may babalik sa iyong puhunan. Malaking bagay yan," aniya. Sagot ni Jules, "Ate, isama na rin natin ang mga kapitbukid. Kapag nakita nilang may proteksyon, baka sumubok sila." Pinirmahan niya ang mga papel ng insurance at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mang Ernesto ang gaan sa dibdib. Hindi na sila mangangapa tuwing may bagyo. Nang dumating ang panahon ng taniman, pinili ni Jules ang hybrid rice variety na may mas maikling gestation at mas mataas na resistensya sa peste. Gumamit siya ng seed trays imbes na sabog tanim. Itinuro niya kay Aling Meli kung paanong i-brush ng malabong abono ang punla bago itanim sa field na may plastic mulch sa pagitan. "Parang kabute," natatawang sabi ng ina habang nakatingin sa makintab na mulch na umaagos ang patak ng tubig mula sa drip line. "Mas konti ang damo, Nay, mas konti ring sayang na tubig," paliwanag ng binata. Isang hapong maalinsangan dumating si Franco. Oo, ang dating nangungutya, bitbit ang motorsiklo at nakaitim na shades. "Uy, engineer, narinig kong may mini water park ka raw dito." Biro niya, tila natatawa. Hindi pinansin ni Jules ang pangasar. Inalalaya niya si Franco sa gilid ng taniman. "Mas mainam kung tingnan mo ng malapitan." Laking gulat ng bisita nang makitang tuyo ang pagitan ng mga hilera, ngunit lulundun-lundong tigas ang mga uhay. "Bakit parang walang putik?" tanong ni Franco. "Hindi kailangan malunod para lumaki," sagot ni Jules. "Para tayong tao, masok sa tama sobra't kulang ay lason." Hindi nagkomento si Franco, ngunit bakas ang pagtataka sa kaniyang mukha habang sumasakay muli sa motorsiklo. Lumipas ang 3 buwan. Ang birong water park ay naging tanawing ginto dahil kulay kapet dilaw ang mga mabibigat na butil. Sa bisperas ng anihan, bimisita sila ni Ate Myra upang sukatin ang moisture content. "Grabe, Jules," wika niya. "Triple sa karaniwan ang kilos bawat ektarya kung tama ang bilang ko." Napaupo si Mang Ernesto sa lawanit na silya, halos mapaiyak. Sa unang beses, hindi pagsuko kundi pasasalamat ang luha sa kanyang mata. Dumating ang 6 na barangay na mamimitas na may bit-bit na karit. Hinila ni Jules ang throttle ng mini combine harvester na inarkila niya mula sa ooperatiba. Sambaot sa gulat ang mga kapitbukid habang dumadausdos ang makina sa hilera. Sa loob lamang ng 2 oras, puno ang ginawang solar dryer. Nung araw, 2 araw tayong nakayuko rito, bulalas ni Mang Ernesto. Ngayon, parang dumaan lang ang hangin.
Nang maipasok na sa sako ang unang batch, itinabi agad ni Jules ang tinitingalang kwentas ng ama. Tay, ito na ang pambayad sa dating pautang kay Aling Puring at sa sangla ng kalabaw. Bukas pupunta tayo sa bayan. Tutubusin natin. Sumalampak sa upuan si Mang Ernesto, tumingala at sinabing, "Akala ko pangarap lang yan, anak. Salamat sa Diyos at sa talino mong di mo sinayang." Makalipas ang isang linggo, puno ng dami ang bakuran ng kanilang kubo. Maraming sako ng palay ang ilang balde ng ipon. Nafarating din ang balita sa paaralan ng baryo kung saan naglilingkod si Ma'am Liza Cruz, ngayoy profesional na guro sa grade 3. Pagpasok niya sa bakuran, dala ang bag na may mga kayola at lesson plan. Sinalubong siya ni Jules na nakabota pa galing sa gikan. "Liza," tawag niya, bakas ang tuwa. "Hindi ako makapaniwalang ikaw talaga yan," sagot ng dalaga, nakatitig sa mas malalim na matang may kumpiyansa. Napangiti si Jules, bahagyang naggamot ng batok. "Sinunod ko yung pangako kong iuuwi ang kaalaman. Heto, unang ani." Hindi nagdalawang isip si Liza. Niyakap niya si Jules sa harap ng lawya at mga sisiw na nagtatakbuhan. "Alam kong magtatagumpay ka," bulong niya. Sa gabi ng pista ng barangay, ipinahain ni Aling Meli ang putahing pinipian gamit ang bagong giniling na bigas galing sa ani. Sabay-sabay silang kumain sa mahabang mesang kahoy, sina Liza, Pamilyang Cruz at ilang trabahador na tumulong sa ani. Sa ilalim ng ilaw ng bumbilyang LED, produktong solar kit na binili ni Jules. Nagkumustahan ang lahat. "Jules, anong balak mo sa susunod?" tanong ni Kahorelio na ngayoy tila humanga. "Palalaguin ko muna tong ektarya na to. Kapag naabawi-bawi pa, baka magdagdag ng gulay o tilapia," sagot ni Jules, kalmado pero buo. "At kung papalarin, gusto kong makapag-workshop dito para sa mga kabataang magsasaka." Habang nagliligpit ng plato si Liza, tumingin siya kay Jules at mahina pero klaro ang tinig. "Tama bang ipagpatuloy natin yung pangarap nating dalawa? Yung balang araw ay magkasamang magtuturo, ako sa klase, ikaw sa bukid?" Hindi sumagot agad si Jules. Sa halip kinuha niya ang baso, sumalok ng tubig mula sa tap ng drip at iniabot kay Liza. Kung paanong bawat patak ay pauloy na nagbibigay buhay, ganun din yata pag-ibig. Hindi minamadali pero tiyak ang daloy. Namula si Liza ngunit hindi umatras sa titig. Inilapit niya ang baso sa labi, uminom at numiti. Kung ganon, kayang-kaya nating hatulan ng pag-asa ang lupa at puso. Sa huling pagitan ng gabi at bukang liwayway, naupo si Jules sa gilid ng bunkhouse na ipinagawa niya para sa mga trabahador. Tumingala siya sa langit na pinupuntirya ng bituin. Sa ilalim ng di kalayuang anino ng mansyon ni Don Amado, hindi na siya natatakot. Sa kanyang kamay ay hawak ang maliit na ledger, kita, gastos at malaking salitang nakasulat sa dulo. Katuparan. Ngayong natubos na ang kalabaw, nabayaran ng utang at may labis pang puhunan para sa susunod na tanim, alam niyang ang 1 hektaryang iyon ay simula pa lamang. Ngunit higit sa lahat ng bilang, may hindi nakalistang yaman, ang pagtitibay ng puso, pagtitiwala sa sarili, at pagbabalik ng isang lumang pagkakaibigan na patungo na sa mas malalim na araro ng tadhana. Sa unang pagkakataon, natulog si Jules nang walang inaalalang pautang. At sa bawat patak ng drip line na marahang pumupuslit sa lilim, tila naririnig niya ang pabulong na paalala ng lupa. "Salamat sa pagbabalik, anak." Hindi pa man tapos ang ikalawang anihan ni Jules. Naramdaman na niya ang mabigat na paghamon na tila kasunod ng bawat tagumpay. 1 linggo pa lang mula nang mapuno muli ang solar dryer ng palay, ay biglang pumatak ang walang tigil na ulan. Habang nasa kalagitnaan ng pag-ani, dumating ang balita mula sa radyo. Isang bagyong may codename na Miguel ang paparating at inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa buing lalawigan. "Anak, baka dapat ipasok na natin sa loob yung mga sako," mungkahi ni Aling Meli habang nakasilid sa bintana, hawak ang lumang tabo. "Umuna," sagot ni Jules, "isinilong na po namin lahat sa bodega. Pero ang tanim na gulay at tilapia, wala na tayong magagawa kundi magdasal." Inayos ni Jules ang makapal na sombrero, naglakad patungo sa dike upang silipin ang water level. Sa tabi niya, sumunod si Mang Ernesto, may hawak na flashlight.
Baka kailangan na nating alisin yung net sa palaisdaan, payo ng matanda. Sayang ang fingerlings, tugon ni Jules. Ngunit bakas sa mukha ang tanggap na ang ilan sa mga proyekto ay handog sa panahon. Minsan tinatanggap, minsan kinukuha. Kinabukasan, lumubog sa tubig ang bahagi ng gulayan at kalahati ng palaisdaan. Sa ilalim ng mapuputik na ulap, tanaw ni Jules ang paglutang ng ilang tilapia sa baha at ang mga maliliit na bunga ng talong at kamatis na wala ng tangkay. Taimtim siyang naupo sa gilid ng pilapil, nakapikit habang ang mga trabahador ay abalang nagliligtas ng maaaring maisalba. Kailangan kong humugot ng plano. Hindi ako pwedeng lamunin ng panghihinayang. Bulong niya. Nang natuyo ang mga bukirin, agad niyang binalikan ang bangko sa bayan upang mag-apply ng loan para makabawi sa nawalan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, pinigil siya ng loan officer. Mr. Ramirez, wala po kayong titulo ng lupa. Sa renta lang kayo umaasa. Kahit may income, wala po kaming basahang kolateral. Napalunok si Jules, napakamot sa batok. May cash flow po ako. May record po ang kooperatiba. Pasensya na po talaga, sagot ng opisina. Sabay abot ng card ng microfinance. Hindi siya tumigil. Sa halip, nagtungo siya sa tanggapan ng NGO na Bukid at Buhay Foundation, na kilala sa pagtulong sa mga batang magsasaka. Nagpresenta siya ng financial statement, plano ng diversified farm at testimonial mula kay Ma'am Liza, na ngayoy katuwang niya sa documentation. Gusto ko pong i-diversify para kahit bumagyo ulit, may bahagi ng sakahan na hindi masasayang. May plano po akong magtayo ng aquaponic system at dagdagan ng layer hens para sa itlog. Pumango ang field coordinator. Nakakatuwa ang disiplina mo, Jules. Ikaw ang isa sa pinakamalinaw magplano sa lahat ng aplikante ngayong quarter. Maari kang makakuha ng microloan na 150,000. Installment, walang interest, payable in 2 years. Napangipi si Jules. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating si Bagyong Miguel, nakaramdam siya ng sigla. Sinimulan ni Jules ang proyektong paghahalo ng gulay at tilapia sa iisang sistema. Gumamit siya ng improvised floating beds mula sa mga pinaglumaan niyang drum at PVC pipe. Inilagay niya ang mga halamang may mababang water requirement, lettuce, pechay at kangkong, at ikinonekta ito sa dating palaisdaan na lininis at inayos. Gumawa rin siya ng simpleng filter gamit ang bato, buhangin at dayami para linisin ang tubig na dadaan pabalik sa isda. Parang science project lang dati to, natatawang sabi ni Liza habang pinagmamasdan ang gawang bahay na aquaponics. Pero tingnan mo, may tanim ka ng hindi nababaha at isdang hindi napapabayaan. Sumagot si Jules. Ito ang solusyon sa panahon. Hindi natin pwedeng pagtiwalaan lang ang langit. Kailangan natin ang sistema. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting lumago ang kita mula sa itlog ng manok, ani ng lettuce at kangkong at maliit na harvest ng tilapia. Dinadala ito ni Jules tuwing umaga sa bayan gamit ang second-hand tricycle na nabili niya mula sa lumang savings. Naging suki niya ang ilang karinderya at vegetarian cafe. Minsan ay nagulat ma siya nang tanungin ng isang manager. Mr. Jules, meron pa ba kayong available na spinach? Ang ganda ng tanim ninyo kahit off-season? Wala po akong spinach ngayon, pero pwede po tayong mag-scan para sa trial. Mabilis na sagot niya. Sabay kuha ng maliit na notebook. Sa kabila ng tagumpay, muling dumating ang isang pagsubok. Si Don Amado Soriano, ang dating hasendero na ngayon ay muling aktibo sa pag-aari ng lupa sa lugar. Bigla ang itinaas ang renta ng mga lupang inookupa ni Jules at ng iba pang tenant. Halos doble. Hindi patas to, mariing wika ni Mang Ernesto habang kinakausap ang grupo ng mga tenant. Kung sakali, liliit ang neto namin. Tila gustong sapawan ang tagumpay ng anak mo, sabat ng kapitbukid na si Lucio. Nagdesisyon si Jules na harapin ang abogado ni Don Amado. Pwede po ba tayong magkasundo sa rent escalation? Sa ganitong kondisyon, hindi po sustainable ang pagpapaunlad. Kami po ang nagpaayos ng lupa. Ngunit matigas ang sagot ng abogado. Business is business. If you don't like the new rate, you may leave. Hindi nagpatinag si Jules.
Gumamit siya ng koneksyon sa kooperatiba upang iangat ang usapin sa Barangay Agrarian Council. Sa harap ng kapitan, ipinaliwanag niya ang naging kontribusyon niya sa pag-unlad ng dating ligwak na lupain. Nagpresenta ng before and after pictures, mga resibo ng investment, at patunay ng pakinabang ng komunidad sa farm model na ginawa niya. Habang nag-aantay ng resulta, pinili ni Jules na huwag isara ang bukid. Patuloy pa rin ang taniman, dagdagan pa ng vertical planters na ginawa niyang bahagi ng proyekto sa mga high school na nagtuturo ng urban gardening. Tumutulong si Liza sa pagtuturo tuwing Sabado, habang si Mang Ernesto naman ang naging punong katiwala ng expansion sa likod ng bukid. Sa pagtatapos ng taon, inaprubahan ng Barangay Council na hindi muna ipatupad ang taas singil sa renta base sa rekomendasyong bigyan ng insentibo ang mga tenant na may naipakitang pag-unlad sa lupa. Hindi man permanente, sapat ito upang muling makahinga si Jules. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa bangkito si Jules, pinagmamasdan ng ilaw sa bodega, lumapit si Lisa at iniabot ang maliit na pasalubong. Isang lumang larawan nila sa high school na kuha ng isang kaklase. "Tandaan mo pa to?" tanong niya. "Oo, yan yung araw na pinagtawanan ako ni Franco sa harap ng blackboard," sagot ni Jules, sabay ngiti. "Pero yan din yung araw na una kang sumigaw para ipagtanggol ako." Tumawa si Lisa. Ngayon, ikaw na ang nagtatanggol sa komunidad," sagot ni Jules. "Basta may tiwala kahit lupa ay matutong magsalita ng hustisya." Habang palalim ang gabi, napapansin na rin ng mas marami ang mga pagbabago sa kanilang baryo. May bagong bubong ang eskwelahan, may pautang na galing sa kooperatiba at may mga kabataang biglang gustong matutong magsaka. Ang simpleng unang hakbang ni Jules ay hindi lamang pala para sa kanilang pamilya, kundi para sa isang bayan na minsang kinulong ng tradisyon at kahirapan. Sa bawat pagsubok na nalalagpasan, mas lalong tumitibay ang paniniwala niyang ang tunay na negosyante ay hindi lang marunong kumita, kundi may kakayahang magsaka ng pag-asa sa puso ng marami. 10 taon na ang nagdaan mula nang unang bumaligtad ang kapalaran ni Julito Jules Ramirez. Isang dekadang hugot ng pawis, ambon at laksa-laksang patak ng patubig. Sa bawat taon ay parang patong-patong na pilapil ang kanyang karanasan, hanggang sa umabot sa puntong pinapangarap niya lamang noon, maging ganap na may-ari ng lupa. Nang sumapit ang tagsibol ng ika-10 anihan, tinawagan siya ni Aling Minda, ang biyuda ni Lolong landlord na minsang nagpapaupa sa kanya ng iisang ektarya. "Jules, iho," garalgal na sabi ng matanda sa telepono. "Gustuhin ko mang pangalagaan pa yang lupain. Mabilis nang nanghihina ang tuhod ko. Nagdesisyon akong lumipat sa Maynila para doon na tumira sa anak ko. Ikaw na lang ang naiisip kong karapat-dapat magmana ng pagsasakang yan. Baka gusto mong bilhin bago ko i-advertise." Agad tumambol ang dibdib ni Jules. Lumang pick-up ang sinakyan niya. Nilampasan ng masukal na daan hanggang makarating sa kubo ni Aling Minda. Sinalubong siya ng amoy ng nilagang saba at pinaghalong aromang maalat ng lumot at lupa matapos ulan. "Hindi ko balak tawaran ng sakripisyo mong pag-aalaga rito," marahan niyang wika habang iniabot ang brown envelope ng kaniyang naipong puhunan galing sa kita ng aquaponics, itlog at palay. 3 ektarya ang nakasaad sa deed of sale. Nang pirmahan ni Aling Minda, tila may narinig siyang pagkalansing ng tanikalang kumalas. Iyon pala ang dating kawing ng pag-upa. Ngayong siya na ang may-ari, hindi lamang siya magsasaka, siya ang tagapamahala at tagapagpaunlad ng sariling lupa. Hindi nagtagal ay nagtipon si Jules ng mga dati niyang kasamang magsasaka, sina Rogelio, Calucio at ilan pang kabataan na dati niyang tinuruan tungkol sa vertical planters. Sa lilim ng punong mangga, iginiit ni Jules, "Kung sabay-sabay tayong aahon, kailangan ninyong may seguridad. Kaya simula ngayong buwan, bukod sa tamang sahod, sasagutin ko ang SSS at PhilHealth ninyong lahat. Hindi pwedeng sa kontrata lang nakasulat ang malasakit. Marami ang napanganga. Hindi pa uso sa maliit na baryo ang benepisyong ganon. Sigurado ka, Jules? Baka mabigat yan," tanong ni Calucio na bagaman tuwang-tuwa ay nag-aalala. "Kung dumami ang ani dahil sa husay nyo, mapapagaan din ang bigat." "Tingnan na lang natin," sagot ni Jules, tapik sa balikat nito.
Pinagbuklod niya ang bagong pag-aari at ang dating inuupahang lupa. Kalahati pinanatili sa hybrid rice, ngunit ang iba'y ginawang demonstrasyon ng organikong teknolohiya. Inipon niya ang dumi ng manok mula sa maliit na poultry at hinahalo sa dinurog na dayami na iniipon pagkatapos ng bawat kuntingan. Ginawa niya itong compost heap na binabaliktad tuwing 3 linggo upang mapabilis ang pagkatunaw. Mura ang gastos dahil sariling resources lang ang puhunan. Mataas ang ani sapagkat sapat ang nutrisyon. Iniiwasan pa ang pesticide runoff. Para tayong nagluluto ng adobo, may timpla, may oras, pero hindi dapat minamadali. Natatawang paliwanag niya kay Liza na tuwing hapon ay dumaraan upang magdala ng turon sa mga trabahador. Lumaki ang interes ng probinsya sa malamodelo nilang bukid. Minsan isang Sabado, habang abala si Jules sa pag-inspect ng moisture sensor na kinabit niya sa lupa, dumating ang barong suyang opisyal ng Provincial Agriculture Office. Engineer Ramirez, bati ng opisyal. Napalingon si Jules, nagulat. Opo, sir. May nomination ka para sa Young Farmer Innovator Award na yung taon. Inimbitahan ka ng gobernador sa awarding ceremony. Natigilan si Jules. Hindi niya inaasahan iyon. Akala niya'y simpleng proyekto lang ang ginagawa niya. Ngunit ng gabing iyon, sa ilalim ng lampara, hinabi ni Liza ang barong Tagalog na inabutan niya mula sa kuya niyang nasa abroad. Ito lang ang may sukat na malapit sa'yo. Pinalinis ko at pinalagyan ng bagong butones. Sabi niya, pinakikintab ang sinulid na habi ng pina. Liza, hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Mahina niyang sabi, huwag mong maliitin ang sariling ani. Tandaan mo, walang award kung walang bunga. Tugon ng dalaga, bahagyang pinipisil ang manggas ng barong. Dumating ang araw ng seremonya sa Kapitolyo. Una niyang pagkakataong umapak sa makintab na marmol na may pulang karpet. Humakbang siya na nakadama ng kabat saya. Tila pangunahing aktor sa pelikulang ayaw niya namang pagbidahan dati. Sa entablado, idineklara ng gobernador para sa kakaibang inobasyon sa organikong pataba at pagsasanib ng social welfare at sustainable farming, iginagawad namin kay Engineer Julito Ramirez ang Young Farmer Innovator Award. Nang tanggapin niya ang plake, nagsalamin sa ilaw ang transparent acrylic, parang palyadong bituin na bumabadya ng mas malawak na universo. Sa gilid ng bulwagang yaon, nakatayo si Mang Ernesto, nakasuot ng simpleng polo, ngunit kumikislap ang mga mata. Anak ko yan, bulong ng matanda sa katabing konsehal. Pagkatapos ng awarding, nagkayayaan ng portrait photo. Sa bawat kislap ng kamera, sumilip si Jules sa isip ang araw na pinagtatawanan siyang pasurang magsasaka. Nayon, ang lentey naghahabol ng kanyang ngiti. Ngunit sa gitna ng tagumpay, may lumitaw na aninong multo ng nakaraan. Si Franco Salcedo. Kababalik lang daw nito mula Maynila matapos masibak sa isang call center at mabigo sa ilang racket. Sa kanto ng plaza, nasa lubong ni Jules si Franco, suot ang gusot na polo at naghahanap ng masisiluman. Jules, mahina ngunit may halong pagtitig na hindi malaman kung paghanga o inggit. Franco, kumusta? Bati ni Jules, iniabot ang kamay. Saglit na nag-aalangan si Franco bago tinanggap. Narinig ko, ikaw na raw big time dito. 10 ektarya ba sabi ng iba? 3 pa lang ang nabili ko. Iyong dating inuupahan ko, kasama pa rin. Marami pang buto ang kailangang itanim. Wika ni Jules, kalmado. Pinisil ni Franco ang strap ng kanyang backpack. Buti ka pa. Ako, naghahanap ng bago kahit anong mapasukan. Walang bahid ng kayabangan si Jules. Kung gusto mo, dumalaw ka bukas sa bukid. Lagi akong nangangailangan ng maaasahang tao, hindi basta trabahador, kundi mag-aaral din ng bagong sistema. Napataas ang kilay ni Franco, tilang di makapaniwala. Seryoso ka? Nagbibiho ba ako nung high school? Sagot ni Jules, sabay tawa. Ngunit sa likod ng tawang iyon, napansin niyang may kumikislap na karayom ng pag-aalinlangan sa mata ng dating kaklase. Maaaring inggit o hiya. Kinagabihan, habang nakasandal si Jules sa lumang silyang gawa sa kahoy ng ipil, tinitingnan niya ang plake ng parangal. Hindi vanity ang naramdaman niya, kundi mas malalim na responsibilidad. Ang gantimpala, bulong niya,
ay paalala lang na hindi pwedeng huminto sa 3 ektarya. Lumapit si Liza, dala ang thermos ng salabat. Isip ka ng isip, hindi ka pa ba napagod? Hindi ako pagod, tugon niya, tikim ng mainit na halo-halong luya at asukal. Naisip ko lang, kung nakaya natin to, mas maraming magsasaka ang pwedeng sumubok ng organiko at benepisyo. Kaya lang, kailangan ng mas malawak na lupain at mas malawak na sistema. May susi ka na, sabi ni Liza. Ipinuro ang plake. Pero ang pinto, ikaw ang pipili kung saan mo bubuksan. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo, nakatambay si Franco sa tindahan ni Aling Puring, tahimik na sumusubo ng instant noodles. Sa radyo, inuulat ang pagkapanalo ni Jules. Pinakinggan niya ito habang bahagyang nakapikit. Halos hindi malinaw kung nagsisisi ba siya sa pangungutya noon o nag-uunat lang ng bagong balak. Ngunit isang bagay ang tiyak. Lumalaki ang impluensya ni Jules at sa bawat palakpak ng komunidad, lalong kumikipot ang mundong walang direksyon para sa dating mapangmaliit na kaklase. Ago matapos ang gabi, humakbang si Jules sa tapat ng 3 ektaryang bakod. Sa tanong ng buwan at kuliglig, bumulong siya. Hindi sapat na marunong akong mag-araro. Kailangan kong magtanim ng kultura. Kulturang patas ang pasahod at may dignidad ang magbubukid. Hinawakan niya ang lupa, basa, malambot at handang magsilang muli. Habang nasa palad niya ang mga butil ng dayamit muta ng pataba, wari nag-aanyaya ang lupa. Ihanda mo ang mas malawak na plano. At doon, sa katahimikan ng bukid na tanging saka-lamlam ng alitaptap ang liwanag, gumuhit sa isip niya ang susunod na hakbang. Paano gawing batayan ng buong distrito ang modelong kanyang sinumulan? Ngunit iyon ay kwento para sa isa pang pag-ikot ng araw. Pansamantala, hinalikan niya ang hangin ng pasasalamat. Itinanghal sa isip ang mga taong nagsumikap kasama niya at muling nagpasiyang bukas sa unang sikat ng araw. Sisimulan na naman niya ang siklo. Araro, tanim, ani at higit sa lahat, pag-asa. 3 buwang matapos tanggapin ni Jules ang parangal bilang Young Farmer Innovator. Muling dumagsa ang ulan, hindi na mula sa langit, kundi sa papeles at proposal na sunod-sunod na dumarating sa kanyang inbox. Dumami ang gustong makipag-collaborate sa kanya. Agri-students, private consultants, NGOs at maging mga investors na dating walang pakialam sa lupa. Ngunit imbes na malunod sa papuri, nanapiling nakayapak sa lupa si Jules. Sa isang gabi ng tag-ulan, habang binabasa niya ang isang draft ng feasibility study sa maliit na kubo sa likod ng kanyang opisina, tinawag siya ni Mang Ernesto. Anak, may dumating na sulat para sa iyo mula sa Rural Bank ng Malinao. Wika ng matanda habang iniabot ang sobre. Pagkabukas ni Jules, napakunot ang noo niya. Isang listahan ng mga lupang nakatakdang isubasta dahil sa pagkakautang. 10 titulo, karamihan ay dating hasyenda na hindi naalagaan ng mga tagapagmana. Ilan sa mga ito ay matagal na niyang nadadaanan. Mga abandonadong palayan at niugan na ginawang pastulan o tinubuan na lamang ng damo. Hindi siya agad kumibo. Nilatag niya ang listahan sa lamesa, sinindihan ang kasera, at nagsimulang markahan ng pulang bolpen ang bawat lokasyon. 10 lupaing ito, kung mapagbubuklod ko, maaari kong gawing sentro ng agro-industrial model sa buong distrito. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, ipinatawag niya si Ate Myra ng kooperatiba. Ate, kailangan ko ng tulong para bumuo ng holding company. Legal na entity na pwedeng bumili ng mga lupa, pero hindi ako ang direktang bibili. Gusto ko nakasentro ang pagmamay-ari sa kooperatiba at ako ang magpapatakbo bilang tagapangasiwa. Seryoso ka ba, Jules? 10 hasyenda ito. Baka ubusin ka niyan, sagot ni Ate Myra. Halos hindi makapaniwala. Hindi ko balak ubusin, balak kong bubuin, gawing ecosystem kung saan bawat komunidad ay bahagi ng anit kita. Sa loob ng 2 linggo, nabuo ang R10 Agro Estates, isang silent partnership sa pagitan ni Jules, ng kooperatiba at ng Rural Bank. Bawat akwisisyon ay dadaan sa screening. Kailangang may patubig o potensyal para sa irigasyon, may akses sa daan, at may kasaysayan ng agrikultural na aktibidad. Ang puhunan ay mula sa pinaghalong loan facility ng kooperatiba
at kita ni Jules sa nakaraang 3 taon. Pinakamahalagang prinsipyo, lahat ng empleyado ay manggagaling sa mga dating tenant o taga-barangay. Hindi ako kukuha ng tao sa labas kung ang mga kababaryo natin ay kayang matuto, sabi ni Jules sa unang General Assembly na isinagawa sa isang covered court. Halos 200 katao ang dumalo, mga dating magsasaka, may bahay at kabataang dating walang trabaho. Sa entablado, inilahad niya ang plano. Bawat hasyenda ay may kanya-kanyang tema. Isa para sa palay, isa sa gulay, isa sa aquaponics, isa para sa poultry, isa sa organikong abono, isa sa beekeeping, isa sa agrotourism, at iba pa. Ang mga modelo natin ay hindi para sa papel lang, dagdag niya, kundi para sa pagkain sa hapag ng bawat isa. Sa mga sumunod na buwan, abala ang buong distrito. Muling binuhay ang mga irigasyon, kinonkreto ang daan papasok sa dating masukal na hasyenda, at itinayo ang mga modular greenhouse. Sa gitna ng isang lupang dating tigang, tumindig ang kauna-unahang post-harvest facility sa buong probinsya. May mechanical dryer, rice mill, storage at lab para sa pest assessment. Gamit ang pondo mula sa partnership, tinanggap ng kooperatiba ang serbisyo ng 2 agricultural engineers at isang nutritionist na tutok sa soil health. Jules, gusto ka raw kausapin ni Mayor Letty, sabi ni Lisa isang hapon habang abala sila sa pagbibilang ng farm tools. May balita akong gusto kanyang gawing advisor para sa Agri-Master Plan ng buong munisipyo. Natigilan si Jules. Di ko alam kung para talaga ako ron, Lisa. Ayoko kasing mapolitika. Umiling si Lisa. Hindi mo kailangang tumakbo sa pwesto para makapagsilbi. Nasa iyo ang respeto ng tao, hindi dahil sa posisyon, kundi sa resulta. Napatingin si Jules sa kanyang mga kamay, basa ng pawis at putik, sabay ngiti. Kung may mapagtitiwala ang buhangin, baka dapat ay ang mga dumaan sa putik. Sa kabila ng lumalawak na operasyon, nanatiling nakalilihim sa publiko na si Jules ang may-ari ng R10 Agro Estates. Sa bawat meeting, siya ay itinuturing lamang na project lead. Mas gusto niya iyon upang manatiling simple ang buhay at maiwasan ang pansin na hindi niya hinahangad. Kahit pa ang ilang kontraktor ay nagtatanong kung sino ba talaga ang nasa likod ng proyektong sumasakop na ng higit 100 hektarya. Hindi kailanman lumutang ang pangalan niya sa opisyal na papeles maliban bilang tagapangasiwa. Hindi kailangan ng pangalan ko para umikot ang gilingan. Wika niya kay Ate Myra habang sabay nilang inaayos ang resibo ng monthly wage ng 86 na manggagawa. Basta may kinikita sila, nakakapag-aral ang mga anak nila at may pagkain sa mesa, sapat na ang papel ko. Isang hapon, habang binabaybay niya ang makinis na kalsada sa gitna ng isa sa mga bagong hasyenda gamit ang kanyang lumang pickup, tumigil siya upang silipin ang grupo ng kabataang tinuturuan ng pest control. Tumango si Carohelio, ngayoy senior field trainer. Ang bilis ng pangyayari, Jules. Akalain mong dati 1 hektarya lang, parang lungsod na ang bawat bukid mo. Hindi ito akin ka, sagot ni Jules. Pinagkatiwala lang sa atin ng panahon. Tayo ang magsisiguro na hindi ito mauwi sa luma. Yung lupa'y para sa ilan at gutom ang karamihan. Habang papalubog ang araw, sinundan siya ng tanaw ng mga bata, bit-bit ang sprayer at notebooks. Sa malayo, unti-unting lumilitaw ang mga bagong silid-aralan sa gilid ng hasyenda. Hudyat ng panibagong plano, integrasyon ng agri-education sa mga high school. Ngunit iyon ay isa na namang kabanata. Sa ngayon, sapat nang ipikit ni Jules ang mga mata at huminga sa hangin ng tagumpay. Hindi tagumpay na para sa sarili, kundi tagumpay na itinanim, diniligan at pinagyabong ng buong komunidad. At sa bawat patak ng patubig, sa bawat sirit ng makinarya, at bawat tanim na umaabot sa sikat ng araw, alam niyang natutupad ang isang pangarap na hindi lamang kanya, kundi pangkabuuan. Isang bansang hindi lang umaasa sa ani, kundi marunong ding magtanim ng kinabukasan.
Mainit ang simoy ng hangin isang hapon sa tanggapan ng R10 Agro Estates. Sa gitna ng pag-ikot ni Jules sa mga bagong greenhouse at test plots, isang liham ang iniabot sa kanya ng kaniyang sekretarya na si Gina. Puti ang sobre, may markang confidential at may logo ng Santa Ines National High School. Sir Jules, ani ni Gina. Galing daw po sa Alumni Association. Baka imbitasyon. Tahimik na binuksan ni Jules ang sobre habang papunta siya sa shade house. Nang mabasa ang laman, saglit siyang napahinto. Malugod ka naming iniimbitahan sa ika-15 taong anibersaryo ng Batch 2008. Gaganapin ang Grand Alumni Homecoming sa Vista del Mar Resort sa daraping na Sabado. Nilakipan pa ito ng RSVP card at sulat kamay na mensahe sa ibaba. Umaasa kaming makikita kang muli, Jules. Franco Salcedo, Alumni Committee Head. Hindi na iwasang mapangiti si Jules. Franco, ang huling beses nilang nagkita ay noong umuwi ito mula Maynila at tila balisa sa direksyon ng buhay. Hindi na niya nabalitaan pa ang sumunod na yugto nito, pero ngayong nabasa niya ang pangalan ng dating kaklase bilang committee head, hindi niya alam kung matatawa o mapapailing. Pagdating ng gabi, binanggit niya ito kay Liza habang sabay silang naghahanda ng report sa ilalim ng lampara sa opisina. Naalala mo si Franco? Siya pala ang namumuno sa Alumni Homecoming. Ani Jules habang iniaabot ang isang folder. Talaga? Siya? Tanong ni Liza habang pinapahid ang mata. Ang huling balita ko sa kanya, nakikitulog raw sa pinsan niya sa Guagua dahil hindi natanggap sa abroad. Tumango si Jules. Ngayon, siya na ang nag-oorganisa ng reunion. Baka gusto niyang muling ipakitang siya pa ron ang bida. Tahimik si Lisa sandali bago muling nagsalita. Bakit? Pupunta ka ba? Hindi ko alam, sagot ni Jules. Marami pa akong kailangang tapusin dito. May shipment ng lettuce para sa mga suki sa lungsod. May evaluation pa rin ng water retention sa bagong lupa sa Hacienda 3. Ngunit sa kaloob-looban niya, may bahagyang pananabik. Matagal na rin mula nang huling nakita niya ang buong klase. Sa kabila ng tagumpay niya sa sakahan, nanatiling wala ni isa mang kaklase ang nakakabatid ng totoong lawak ng naabot niya. Hinabukasan, habang nililibot ni Jules ang isa sa mga bagong poultry houses, muling bumalik sa isipan niya ang mga alaala ng high school, ang mga panahong pinagtatawanan siya ni Franco, ang mga panahong tila walang naniniwala sa pangarap ng isang batang magsasaka. Ngunit ngayon, siya na ang nagpapatakbo ng 10 modelo ng hacienda, nagbibigay ng trabaho sa higit 300 katao at may partnership sa ilang unibersidad sa agrikultura. Pagka-uwi niya, nadatnan niyang nakahain na ang hapunan. Sinabayan siya ni Mang Ernesto at Aling Meli sa pagkakain. Anak, natanggap namin yung imbitasyon mula sa paaralan. Pumunta ka, sabi ng ama, habang sinasandok ng sabaw ang mangkok ni Jules. Bakit po? Tanong ng anak, tila may halong alinlangan. Para ipakita sa kanila na ang anak naming binansagang kalabaw ay isa ng haligi ng bayan. Hindi para ipagmayabang, kundi para paalalahanan silang walang maliit na pangarap. Tama ang tatay mo, sabay ngiti ni Aling Meli. At saka may barong ka pa, di ba? Yung ginamit mo noon sa parangal. 2 araw bago ang reunion, nagdesisyon si Jules. Pupunta siya. Ngunit hindi siya magpapadala ng sasakyan, hindi rin siya magsusuot ng mamahaling damit. Isusuot niya ang paborito niyang asul na polo, kupas, ngunit malinis. Magpapalit lang siya ng botas sa bukid ng sapatos bago umalis. Pinili rin niyang gamitin ang lumang pick-up na minana pa mula kay Mang Ernesto. Huwag ka nang magpakintab ng sasakyan, biro ni Liza habang pinupunasan ng bubong. Para kung parating ka ng valet, matatawa tayo. Yun nga ang target ko, tugon ni Jules sabay tawa. Dumaping ang araw ng reunion. Ang Vista del Mar Resort ay isang mamahaling pasilidad na matatanaw mula sa burol ng baybayin. Kilala sa pool area nitong may glass floor at view ng dagat. Pagdating ni Jules, agad siyang sinalubong ng isang staff na tiningnan ang listahan ng pangalan. Sir, anong batch po kayo? 2008, sagot ni Jules, habang tinutok sa kanya ang ID sticker na may markang Chulito Ramirez, farmer. Pagpasok niya sa function hall, bumungad agad ang malalakas na tawanan at palakpakan. Marami sa mga kaklase niya ang suot ang kani-kanilang corporate attire.
Iba'y naka-leather shoes na tila kakarating lang mula sa opisina. May ilang babae na suot ang formal gowns, tila attending a gala. Napansin niyang wala sa kanila ang tila nakarecognize agad sa kanya. Hanggang sa biglang may sumigaw, "Uy, hindi ba't si Julito yan? Yung magsasaka nating kaklase?" Tumawa ang ilan. "Grabe pare, ikaw pa rin. Talagang buhay na buhay ang pangsasaka?" Ani ng isa, sabay tapik sa likod ni Jules. Tahimik lang si Jules, mumingiti. Nakaupo siya sa isang mesa sa gilid. Wala ni isa sa dati niyang mga kaibigan ang tumabi. Karamihan sa kanila ay nagkukwento tungkol sa mga condo units, bagong sasakyan, stock market gains, at mga business trips sa abroad. Si Franco, suot ang puting Amerikana, ay nagsasalita sa entablado. "Batchmates, salamat sa pagdalo. Napakarami nating pinagdaanan. Pero ngayong nagkita-kita tayong muli, isa lang ang masasabi ko. Tayo ang pinakamagaling na batch sa buong Santa Ines. Palakpakan. Ngayon, dadako na tayo sa segment na lahat ay inaabangan, ang roll call ng most successful alumni. Inisa-isa ang mga pangalan ng kaklasing doktor, abogado, negosyante at engineer. Ngunit sa kabila ng listahan, hindi binanggit ang pangalan ni Jules. Napatingin siya kay Franco. Waring sinadya ang pagtanggal ng pangalan niya. Sa kabila ng lahat ng naabot niya, wala man lang bumati sa kanya bilang inspirasyon ng komunidad. Sa kanyang mesa, tumango si Liza na dumating matapos ang klase. "Pasensya ka na Jules, ganito pa rin sila," bulong niya habang nilalapag ang bag sa gilid. "Ayos lang," sagot ng binata. Sa totoo lang, masarap sa pakiramdam na wala silang alam. Minsan, ang hindi alam ng iba, siya ring kalayaan mo. Sa kabila ng pangmamaliit, sa kalooban ni Jules ay wala ni katiting na galit. Ang katahimikan niya ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa panatag na siya sa kanyang halaga. Dahil alam niyang ang tagumpay ay hindi nasusukat sa palakpakan ng entablado, kundi sa kung paano ka tinatanggap ng mga taong minahal mong paglingkuran. Habang naglalakad siya patungo sa buffet table upang kumuha ng kape, may ilang kabatch na tahimik na sumusulyap sa kanya. Isa-isa silang napapaisip. Ang taong tinatawanan nila ay tila hindi kailanmang kumurap. At kahit pa wala siya sa roll call, sa gabing iyon, nagsimulang umikot ang bulong-bulungan. Hindi ba siya yung may malaking proyekto sa may sta? Ines! Oo nga, parang siya yung nasa agrikulturang feature last week. Hindi ba siya yung may R10 Agro Estates? Tila unti-unting nabubuo ang larawan ng isang tunes na hindi nila nakilala noon. Ngunit ngayon, hindi na nila kayang baliwalain. Matapos ang roll call ng mga most successful alumni, tumuloy ang programa sa awarding ng special contributions to the community. Isang segment na tila dinagdagan lang para magbigay ugay sa mga guro at dating faculty. Tahimik si Jules sa gilid ng mesa. Hindi siya nabigla na hindi binanggit ang pangalan niya. Ngunit hindi rin siya apektado. Matagal na siyang nasanay na hindi mapansin at marahil iyon ang dahilan kung bakit mas lalo siyang lumalago sa katahimikan. Ngunit hindi ganon ang naging pakikitungo sa kanya ng ilan sa mga kaklase. "Oy, Jules!" tawag ni Greg, dating treasurer ng klase, habang nilalapitan siya. "Kumusta naman ang taniman? May dalang sako ka ba dyan ng palay?" Sabay tawa, kasabay ng ilang kaklase sa mesa. "Baka gusto mong i-display dito, pang centerpiece." Tumawa ang iba. Isang tawang may halong pangungutya at mayabang na galak. Baka akala niya agri-fair ang reunion. Sabat naman ni Mayet, dating muse ng klase. Habang sinisip-sip ang wine glass at tumitingin mula ulo hanggang paa kay Jules. Ngunit nanatiling kalmado si Jules. Ang centerpiece ng bawat mesa ay dapat pagkaing sumustento sa ating lahat simula pagkabata, mahinahon niyang sagot. At kung palay man yan, abay dapat niyong igalang. Napatahimik ang ilan. Ngunit bago pa man magkaroon ng mas malalim na palitan ng pananaw, sumingit si Franco, suot ang puting coat at dala ang wireless mic. Lumapit siya sa mesa kung saan nakaupo si Jules at Liza. Aba, kung hindi si Jules Ramirez, the legend of the farm fields, ani ni Franco habang tumatawa. "Kamusta na pare? Buhay pa ba ang kalabaw mo?" Hagalpakan ng tawa ang ilan. "Alam mo ba," patuloy ni Franco, "kami dito, lahat may corporate cards na. Mga title na Vice President, Senior Analyst, CEO. Ikaw, ano na nga ba ang posisyon mo ngayon?"
Chief Harvester? Tila naghihintay ng pagsabog ng galit, nakatitig si Franco sa kanya. Ngunit numiti lang si Jules. Kung ang Chief Harvester ay taong naghahanap ng bunga mula sa tamang pagtatanim, abay masaya akong maging ganon. Sagot niya, hindi itinatanggi ang sarili. Ang tanong, Franco, ilan sa inyo ang tunay na nagtanim para sa bayan, hindi lang para sa sarili? Nagiba ang mukha ni Franco. Saglit siyang natahimik, bago ngumisi muli, ngunit halatang pilit. Relax bro, joke lang naman yun. Lighten up. Napailing si Liza habang hawak ang kape. Franco, hindi lahat ng nakangiti sa joke mo ay masaya. Minsan ang tawa nila ay takot lang na matawag mong KJ. Sumunod ang musical intermission at muling tumayo si Franco upang magsalita sa stage. Sa kanyang pagbati, muli nitong binigyang diin ang corporate excellence at global leadership ng batch nila. Halos paulit-ulit na binabanggit ang sarili sa halos lahat ng kwento, tila sinasadyang ipagyabang ang naabot. Wala siyang binanggit tungkol sa agrikultura o sinumang nagtagumpay sa alternatibong larangan. Habang nagsasalita si Franco, inikot ng mga waiter ang wine at dessert. Iniabot ng waiter kay Jules ang isang plate ng leche flan. "Sir, may gustong magpadala nito sa inyo," wika ng waiter. "Sino?" tanong ni Jules. "Yung nasa sulok, may hawak na kamera." Isa raw siyang local journalist. Narinig na yung pangalan nyo sa radyo dati. Napalingon si Jules. Isang matabang lalaki, may hawak na DSLR camera ang kumaway sa kanya. Lumapit ito makalipas ang ilang minuto. "Sir Jules, ako po si Elvin. Nagko-cover po ako ng mga outstanding rural initiatives. Narinig po sa mayor nyo yung tungkol sa R10 Agro Estates. Pwede ko po ba kayong ma-interview after nitong event?" Hindi agad nakasagot si Jules. Bagamat wala siyang balak magpabida sa reunion, hindi niya rin sinasayang ang pagkakataong maipaliwanag ang advokasya. "Sige po," may niyang sagot. Ngunit hindi ito nakatakas kay Franco na agad lumapit at nakipagkamay kay Elvin. "Ay sir, baka gusto niyo akong ma-feature rin. Ako ang lead ng alumni committee at head of global sales ng Celeron Pharmaceuticals." Pagmamalaki ni Franco. Napakagat ng labi si Elvin. Opo, noted po," sagot nito. Ngunit halatang interesado sa direksyon ni Jules. Makalipas ang ilang minuto, muling naupo si Jules sa kanyang mesa. Tahimik pa rin siya pero halatang nabibigyan na ng pansin ng iba. May ilang kaklase ang palihim na nagtatanong kay Liza kung ano ba talaga ang ginagawa ngayon ni Jules. Hindi sumasagot si Liza ng diretsyo. "Tanungin niyo siya mismo. Wala sa akin ang kwento," sagot niya, may haling pagtatanggol. Pagbalik ni Franco sa stage, sinimulan na nito ang Alumni Games. Isa sa mga unang laro ay ang Who's Who, kung saan ipinapakita ang lumang yearbook photo at huhulaan ng audience kung nasaan na ngayon ang taong iyon. Nang lumabas ang larawan ni Jules, nagtawanan ang ilan. "Ayan na si Farmer Boy," sigaw ng isa. "Ano na kaya ang trabaho niya?" tanong ni Franco na unwaring nag-iisip. Baka nagbebenta ng abono sa palengke." Tawanan. "O baka may delivery service ng talbos." Ngunit bago pa niya maituloy, tumayo si Ma'am Letty, dating guro sa Values Education, ngayon ay mayor ng Santa Ines. "Tama na yan," mariin niyang sabi. "Hindi biro ang trabaho ng mga nagtatanim ng pagkain natin. Kung hindi sa kanila, wala tayong kinakain, kahit gaano pa karami ang sweldo mo. At sa inyong lahat, kung hindi nyo pa alam, si Jules Ramirez ang nag-donate ng bagong seed laboratory sa ating bayan sa ilalim ng R10 Agro Estates. Siya ang humihimok sa kabataang magsaka. Kaya bago pa kayo mang-insulto, isipin nyo muna kung saan galing ang kanin sa plato nyo." Tumahimik ang buong hall. Napahinto si Franco, namutla. Lumingon siya kay Jules na hindi nakatingin sa kanya, kundi sa kape sa kanyang harapan. Si Jules ay hindi nagtangkang tumayo, hindi ring nagsalita. Hindi niya kailangan ng mic para marinig. Ang dignidad niya ay naroon na, nasa bawat patak ng pawis, bawat tuyong palay, at bawat trabahador na nabigyan niya ng kabuhayan. Isa-isang napayuko ang mga kaklase. Ang nadbiro ay natahimik. Ang ilan ay lumapit kay Jules upang kamayan siya. "Pasensya ka na sa mga biro kanina, Jules," sabi ng isang babae, si Trixie, dating cheerleader. "Hindi namin alam." "Walang problema," sagot ni Jules.
Madalas kasi, kapag hindi flashy ang tagumpay ng isang tao, hindi agad ito nakikita. Pero ikaw, Jules, sabat ni Arthur, iba ang tahimik mo. Malakas palang pakinggan kapag di ka na sumisigaw. Pag-uwi ng gabing iyon, hindi sa pickup sumakay si Jules. Naglakad muna siya sa tabing dagat ng Vista del Mar. Kasama si Liza, marahang binaybay ang buhangin. Gusto kong sabihin na proud ako sa iyo, Jules. Ani Liza. Pero baka sabihing bias ako. Salamat, pero hindi ko kailangan ng validation. Nandito lang ako kasi gusto kong makita ang mundo na minsan ay hindi naniwala sa tulad ko. Sagot niya. At sa gabing ito, kahit papaano, naramdaman kong hindi ko na kailangang magsalita para marinig. Tahimik silang naglakad, habang sa likuran nila ay dahan-dahang nauupos ang ilaw ng reunion hall. Kasabay ng pagguho ng lumang imahe ng isang Jules na dating pinagtatawanan, ngunit nayo'y naging simbolo ng tagumpay na hindi kayang sukatin ng pamagat o posisyon. Sa gabing iyon, wala sa plake ang tunay na parangal. Ang tunay na karangalan ay nasa mata ng bawat taong dati tumingin sa kanya ng mababa at ngayoy yumuko, hindi sa kahihiyan kundi sa paggalang. Isang linggo ang lumipas mula sa gabing iyon sa Vista del Mar, ngunit ang mga usap-usapan tungkol sa magsasakang hindi pala basta magsasaka ay patuloy na kumakalat sa buong Santa Ines at mga karatig bayan. Nag-viral ang ilang litrato ni Jules habang tahimik na nakaupo sa alumni reunion. May caption ang isang post mula sa dumalong journalist, yung tinawanan nilang magsasaka, siya pala ang nagpapakain sa bayan. Sa kabila ng pananahimik niya, hindi na mapipigilan ang pagputok ng katotohanan. Unti-unting lumalabas sa publiko ang lawak ng kanyang kontribusyon. Lunes ng umaga, nang tumawag si Mayor Letty Ramos kay Jules, habang nasa Hacienda 3 siya, kasalukuyang sinusuri ang test plot ng pest-resistant rice variety. Jules, aninan alkalde sa kabilang linya, nais kitang imbitahan sa inauguration ng bagong seed laboratory ng bayan. Gustoong ikaw mismo ang magbukas at maglagay ng commemorative plaque. Tahimik si Jules saglit. Mayor, hindi po ba mas mainam kung ang pangalan ng kooperatiba ang ilagay? Tanong niya. Ngunit mariin ang sagot ng alkalde. Hindi na dapat patagalin pa. Ang mga tao'y may karapatang malaman kung sino talaga ang gumagabay sa kanila sa likod ng pangalan ng R10. Ilang araw bago ang inauguration, dumating ang representative mula sa probinsya upang inspeksyonin ang facility. Malapit na ring dumalaw ang mga agricultural scholars at mga principal ng iba't ibang public high schools. Sa gitna ng abala, hindi na nakapagtago ang isang ulat. May balita raw na may malaking negosyante na nagtatangkang bilhin ang isa sa mga lupang hawak ng R10 Agro Estates. Ayon sa dokumentong nakuha ni Ate Myra mula sa Land Registry Office, ang dokumentong may interes sa lupain ay isinilbi ng isang Salcedo Ventures Inc. Hindi ba ito konektado kay Franco? Tanong ni Ate Myra habang ipinapakita kay Jules ang papel. Posibleng siya nga. Hindi ko alam kung personal o ginagamit lang ang pangalan. Sagot ni Jules habang maingat na sinusuri ang aplikasyon. Pero hindi ba't dati mo siyang kaklase? Dati, maikling sagot niya. At kahit noon, sanay siyang kunin ang hindi niya itinanim. Ngunit, sa halip na magalit o badalhan ng sulat ng pagtutol, pinili ni Jules ang katahimikan. Hinayaan niya ang legal team ng kooperatiba na umaksyon. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang darating na araw ng pagbubukas ng seed lab. Isang bagay na noon ay bahagi lamang ng kanyang sketch sa notebook habang estudyante pa siya sa lungsod. Dumating ang araw ng inauguration. Ang bagong gusali ay may bubong na gawa sa solar panels. May malaking glass windows at automated na sistema ng seed humidity control. Dinaluhan ito ng mga guro, magsasaka, estudyante at mga opisyal ng pamahalaan. Isang maliit na entablado ang inihanda sa harap. Sa likod nito, natatakpan ng telang puti ang plake ng pasasalamat. Habang naglalakad si Jules papunta sa entablado, may mga batang sumalubong sa kanya na may bitbit na palay na nakatali sa bugkos. Kuya Jules, ito po ang palay naming tanim sa school garden. Sigaw ng isang batang babae, si Mika, 8 taong gulang.
Tinanggap niya ito ng may ngiti. Kaya nyo yan. Mas masarap ang tanim nyo kaysa kahit anong imported. Sagot niya habang hinaplos ang ulo ng bata. Pagsapit sa harap, nagsalita si Mayor Leti sa mikropono. Mga kababayan, ngayong araw ay hindi lang nating binubuksan ang isang laboratorio. Binubuksan din natin ang mata ng komunidad sa kung sino ang tunay na naglilingkod. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Mula sa gilid, inalis ng 2 estudyante ang telang tumatakip sa plake. Nakaukit doon ang mamasalitang. Ang pasilidad na ito ay iniaalay ni Engineer Julito Ramirez, tagapagtatag ng R10 Agro Estates, bilang binhi ng pag-asa para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipinong magsasaka. Tumahimik ang lahat sa ilang segundo. Isa-isang lumingon ang mga dumalo kay Jules. Sa unang pagkakataon, nakita ng buong bayan ang opisyal na pagkilala. Ang tahimik na magsasaka pala ang pinagmulan ng lahat ng nakitang pagbabago sa mga nakaraang taon. Hindi nagtagal, pumailan lang ang palakpakan at kasabay ng pag-apaw ng damdamin ay ang pagbuhos ng suporta. Hindi ko inakalang ikaw pala ang nasa likod ng R10. Bulong ni Ma'am Cristina, dating guro ni Jules sa Agham. Wala na akong maisip kundi paghanga. Patawad sa hindi pagkilala noon, ani ng isa pang dating kaklase si Ronald, na ngayon nagtatrabaho sa munisipyo. Lumapit pa ang ilang dati niyang kaklase na dumalo rin sa reunion, ngunit hindi agad nagpakilala roon. Jules, nung high school, iniisip naming hindi kasi sikat. Pero ngayon, malinaw na ikaw pala ang tunay na tagumpay sa atin. Wika ni Prixie, habang nakangiti, tila may pagsisisi sa boses. Tahimik si Jules sa gitna ng mga papuri, ngunit alam niyang hindi ito ang dulo ng paglalakbay, kundi isang panibagong simula. Kinabukasan, lumabas sa lokal na dyaryo ang balitang may pamagat. Tahimik na tagumpay. Kilalanin si Jules Ramirez, ang lumikha ng 10 hasyenda para sa bayan. Sinundan ito ng mga artikulo sa social media. Hindi nagtagal, inimbitahan siya ng isang universidad sa Maynila upang magsalita sa kanilang forum sa agrikultura. Hindi ko balak maging speaker, ani ni Jules habang nag-uusap sila ni Liza sa tanggapan. Hindi mo kailangan maging speaker para marinig, pero baka kailangan nilang marinig mula sa isang gaya mo, taong dumaan sa lupa at hindi lang naglakad sa entablado. Sagot ni Liza habang inaayos ang kanyang lesson plan. Hindi niya agad sinagot. Sa halip, tumingin siya sa bintana. Mula roon ay kita ang malawak na taniman, ang mga greenhouses at ang mga batang sabay-sabay na naglalakad pa uwi galing sa field school. Bawat hakbang nila ay patunay ng isang pagbubunyag, hindi lang ng katotohanan, kundi ng isang inspirasyon na piniling manahimik, ngunit ngayoy kinakailangang magsalita. Kung kailangan nilang marinig, sabi ni Jules, gagamitin ko ang boses ko hindi para ipagmayabang, kundi para ihatid ang mensahe ng lupa, na kahit pinagtawanan, kahit binaliwala, ay may kakayahang bumuhay. At sa pagbubunyag na ito, sana mas marami pa ang matuto, hindi lang magtanim ng palay, kundi ng dangal. At sa sandaling iyon, sa katahimikan ng tanggapan, nagsimula ang mas malawak na ingay. Ingay ng isang katotohanang hindi na kailanman maikukubli. Matapos ang formal na pagbubunyag sa Seed Laboratory Inauguration, tila isang bagong yugto ng buhay ang sumalubong kay Jules. Hindi na lamang siya ang tahimik na tagapangasiwa ng R10 Agro Estates. Ngayon, siya na rin ang nagsisilbing mukha ng isang bagong uri ng pagsasaka. Progresibo, makabago, at may puso para sa komunidad. At habang ang kanyang pangalan ay unti-unting lumalabas sa mga balita at social media, mas lalong lumalawak ang mga pagkakataong dumarating sa kanya. Isang umaga, habang abala siya sa pagpapakain ng mga manok sa poultry section ng Hacienda 9, lumapit si Gina, ang kanyang sekretarya, dala ang isang kumpol ng dokumento. Sir Jules, may 3 investors po na gustong makipagkita. May offer sila para sa Agri-Tourism Development Project sa Hacienda 5. Napaisip si Jules. Hindi niya kailanman inakala na ang dating lupang tinutubuan lamang ng talahib ay magiging interes ng mga investor mula sa siyudad. Anong terms nila? Tanong niya. Magpapatayo po ng Integrated Eco Farm Village. May accommodations, learning center at restaurant. Gusto nilang itapat sa mga agri-resort sa Laguna.
paliwanag ni Gina. Hindi agad sumagot si Jules. Sa halip, tinawag niya si Mang Ernesto na kasalukuyang nagpapakain ng baboy sa kabilang dulo ng bukid. Tay, kung may maglalagay ng mga turista sa bukid, tingin niyo, maiistorbo ang sistema natin? Tumawa si Mang Ernesto. Kung ang turista'y matututo sa halip na manira, abay baka mas mabuti pa. Baka makita nila kung paano dapat tratuhin ang lupa. Nagdesisyon si Jules na tanggapin ang alok, pero may kondisyon. Ang bawat empleyado sa Eco Farm ay manggagaling sa lokal na komunidad. Walang outsider na i-import para sa mababang sahod. At ang 20% ng kita, ilalaan sa scholarship fund para sa mga anak ng mga manggagawa. Tuwang-tuwa ang mga negosyante, hindi lang dahil may malinaw na plano si Joel, kundi dahil naramdaman nilang ang negosyo ito ay hindi lang para sa pera, kundi para sa tao. Kasabay ng proyektong ito, isang hindi inaasahang eksena ang naganap sa opisina ng R10. Isang umagang maulan, dumating si Franco. Basang-basa ang kanyang jacket at may bitbit na folder. Pinatuloy siya ni Gina at agad tumayo si Joel sa kanyang desk. Franco? Tila nagulat ang kanyang boses, ngunit hindi galit. Jules, sagot ni Franco, humihinga ng malalim. Hindi ako magpapaligoy-ligoy. Gusto ko sanang mag-apply hindi bilang kaibigan, kundi bilang empleyado. Wala na akong natirang koneksyon sa Maynila. Tinanggal ako sa kumpanyang itinatag ko dahil sa sunod-sunod na pagkakautang at mismanagement. Nakarating sa akin ang tungkol sa'yo at hindi ko maitatanggi. Ikaw na ngayon ang gumagalaw sa larangang matagal naming minaliit. Napatingin si Jules sa kanya. Walang pagyayabang sa kanyang muka, ni isang bahid ng paninisi. Marami kang nasabi laban sa akin noon, Franco. Marahan niyang sabi. Pero hindi ko yun ginawang batayan para isara ang pinto. Tahimik si Franco. Nais kong magsimula ulit, kahit saan, kahit anong trabaho, kahit taga-inventory. Tumingin si Jules sa bintana. Umuulan pa rin. Sa likod ng salamin ay tanaw niya ang mga kabataang nag-aayos ng trays para sa hydroponics. Sa siya muling nagsalita. May bakanting posisyon bilang logistics assistant, pero gusto kong malinaw ito, Franco. Sa R10, hindi kami gumagamit ng koneksyon. Hindi kami nagmamadaling umakyat. Lahat dumaraan sa probation. Tumango si Franco. Tila may luha sa gilid ng mata. Tatanggapin ko kahit isang buwan akong walang bayad. May sahod ka, pero may kasamang panibagong pagtingin sa salitang trabaho. Tugon ni Jules. Kasabay ng pagbabagong ito, sa personal niyang ugnayan sa nakaraan, sinimulan din ni Jules ang isa sa pinakaimportanteng proyekto sa kanyang buong karera, ang pagtatayo ng Binhi Scholarship Program. Isa itong foundation na nagbibigay ng full scholarship para sa mga anak ng mga magsasaka na gustong kumuha ng kursong may kinalaman sa agrikultura, science o education. Kasama si Lisa sa pagbabalangkas ng curriculum support. Hindi lang sapat ang tuition, ani niya, habang tinatype ang program design sa laptop. Kailangan nating ibigay ang mentorship, field exposure at soft skills. Gusto kong may public speaking class para sa scholars. Napansin mo rin ba? Sagot ni Jules. Nakadalasan hindi kulang sa galing ang mga batang probinsyano, kundi kulang sila sa tiwala sa sarili. Sabay silang napatingin sa lumang litrato ng high school class nila. Tingnan mo yan, turo ni Liza kay Jules sa larawan. Isang batang nakatsinelas, may dumi pa sa manggas. Pero yan din ang batang yun na ngayon ay binibigyan ng aral ang buong bayan. Sa isang press conference sa bayan, inanunsyo ni Mayor Leti ang programa. Ito ay hindi lang scholarship. Ito ay panata. Sa tulong ni Engineer Julito Ramirez, tayo'y gumagawa ng kasaysayan. Isang programa ng mga magsasaka para sa mga magiging lider ng agrikultura. Maging ang media ay nagsimulang tumutok. Nagfa-feature ang isang news magazine show sa R10, habang ang ilang vlogger ay nagsagawa ng farm tour series para sa mas batang audience. Laking gulat nila na ang simpleng mga sistema sa bukid ay mas teknikal pa kaysa sa ilang kumpanya sa lungsod. Kahit ang ilang kaklase niya mula sa alumni reunion na dati tumatawa sa kanya ay nag-apply bilang project managers sa iba't ibang bahagi ng operations. Tinanggap niya ang ilan, ngunit malinaw ang panuntunan. Walang VIP dito. Ang tanging titulo na may bisa ay ang taga-ani ng respeto, at iyon ay kinikita, hindi inaangkin. Dumating ang isang gabi na,
Matapos ang mahabang araw ng planning at training sessions, tumambay si Jules at Lisa sa itaas ng isang small ridge kung saan tanaw ang halos lahat ng bahagi ng R10 Agro Estates. "Tingnan mo yan," ani Lisa, habang tinuturo ang mga greenhouse at solar dryers na sumisigla sa ilaw. Lahat ng yan nagsimula sa isang batang pinagtawanan sa classroom. Hindi agad sumagot si Jules. Pinikit niya ang mga mata, ninamnam ang hanging may halong damo at ulan. "Lahat ng yan," tugon niya, nagsimula sa isang simpleng tanong, "Paano kung hindi ako sumuko?" At sa gabing iyon, habang ang buong bayan ay tila nahihimbing, muling pinanghawakan ni Jules ang pangako sa sarili na kailanman hindi siya titigil sa pagtatanim. Hindi lang ng palay, hindi lang ng proyekto, kundi ng paniniwalang ang dangal ng isang magsasaka ay hindi kailanman dapat nilalapastangan, at sa bawat pagbabagong idinudulot ng kanyang mga hakbang, mas laling lumalalim ang ugat ng kanyang adhikain. Dahil sa bandang dulo ng bawat pagbabago, naroroon ang pangalang hindi ng isang tao, kundi ng buong bayan. Matapos ang mga tagumpay na sumunod sa pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan, hindi na mabilang ni Jules kung ilang proyekto na ang kanyang pinangungunahan. Sa mga mata ng komunidad, siya na ang bagong mukha ng pag-asa. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng bayan, may mga matang lihim na nakamasid at may mga kamay na tahimik ngunit mapanganib ang layunin. Isa sa mga ito ay si Carlos Soriano, ang bugtong na anak ni Don Amado Soriano. Matagal nang nagtitimpi ng galit si Carlos sa pabagsak na negosyo ng kanilang pamilya. Ang mga lupaing dati pinaparentahan ng kanyang ama, ngayoy halos lahat ay hawak na ng R10 Agro Estates. Ang dating takbuhan ng mga rice mill clients nila ay lumipat na rin sa bagong post-harvest facility ni Jules. Ang kanilang sugar plantation sa kabilang bayan ay baon na sa utang. At ang mga manggagawang dati sunod-sunuran sa pangalan ng Soriano ay ngayoy bumabati na kay Jules sa plaza na tila si Carlos ay hindi na mahalaga. Sa isang pribadong hapunan sa isang resto bar sa lungsod, nakaupo si Carlos kasama ang dalawang truck operator na matagal na niyang kliyente. Kung hindi dahil sa mga bagong kontratang nakuha ni Jules, hindi tayo nawalan ng biyaheng bigasan. Reklamo ni Carlos habang sinisindihan ng Yossi, "Boss, kung gusto mong siraan yan, edi ipitin natin yung delivery niya. Sabihan natin yung ibang driver, antalahin yung mga truck niya kahit may bayad. Pag na-late siya sa delivery sa lungsod, malulugi siya sa kontrata." Suhestyon ng isang operator. "Mas mainam kung hindi halata." Sagot ni Carlos, malamig ang boses. Kailangan niyang mabitawan yung tiwala sa kanya. Pag nasira yon, babalik sa atin ang mga kliyente. Hindi nagtagal, sinimulan na ang plano ng sabotahe. Isang linggo bago ang delivery ng palay sa lungsod para sa isa sa mga supermarket chains, na-delay ang pickup ng 5 truck. Ipinadala ni Jules ang superbasar na si Franco upang alamin ang dahilan. Pagdating ni Franco sa terminal, inabutan niya ang mga truck na nakatigil at ang mga driver ay nagpapanggap na may problema sa brake system. Ngunit halatang wala namang sira. "Mga kuya, alam ko kung paano gumanay ang sistema. Ako mismo ang nagde-drive ng truck dati. Sabihin niyo na kung anong problema." Tanong ni Franco, may halong babala. Tahimik ang mga driver. Ngunit lumapit ang isa sa kanila, si Mang Isko, at bumulong kay Franco habang walang ibang nakaririnig. "Boss Franco, may utos mula sa itaas. Pinabayaran kami para tumigil ng 2 araw. Galing daw kay Carlos." Agad tumawag si Frankie kay Jules. "Bro, sabotahe to. Pinagbayad yung mga truck para ma-delay tayo." "Sigurado ka?" Ganong ni Jules habang hawak ang clipboard ng inventory. "Oo, pero huwag kang mag-alala. May kilala akong cooperative ng mga independent drivers sa kabilang bayan. Kaya kong ayusin to agad." Hindi na nag-aksaya ng oras si Jules. Tinawagan niya si Ate Myra upang i-reroute ang delivery gamit ang bagong contacts ni Franco. Sa loob lamang ng 3 oras, nakalarga ang mga bagong truck, walang na-delay, na kumpleto ang delivery, at higit sa lahat, walang napuna ang kliyente. Ngunit hindi doon nagtapos ang paninira. 2 linggo makalipas habang sinusuri ng field staff ang bagong taniman sa Hacienda 6.
napansin ng agronomist na si Lenlen na may kakaibang sintomas ang ilang halaman ng talong. Namumuti ang gilid ng dahon, mabilis mabulok at bumabagsak ang bunga kahit hilaw pa. "Jules, hindi normal to," sabi ni Lenlen. "Hindi ito epekto ng ulan o kakulaman sa pataba. Mukhang may fungal pathogen tayong hindi pa na-encounter dito." Agad na tumawag si Jules sa isang dating profesor sa kolehiyo na ngayon ay plant pathologist sa Department of Agriculture. Sa loob ng 2 araw, bumisita ito sa lugar, kumuha ng sample at naglabas ng preliminary findings. "This is Phytophthora nicotianae," sabi ng doktor, isang klase ng root rot fungus na bihirang tumubo sa ganitong klasing taniman. Maliban na lang kung may naikalat na infected seedlings. Napakapit sa sinturon si Jules. "Dok, posible bang sinadyang ikalat ito?" Tumango ang propesor. "May mga ganitong kaso, lalo na kung ang seedlings ay hindi certified. Kung may supplier kayo na hindi nasuri, pwedeng doon ang galing." Agad inutusan ni Jules ang team ni Franco na mag-trace ng pinanggalingan ng seedlings. 2 batch lang ang hindi galing sa kanilang central nursery. Isa sa mga supplier ay si Aldrin, isang third party na inirekomenda ng isang kaibigan. Nang tinawagan nila ito, wala na sa bayan. Nang sundan sa address, abandoned na ang nursery. Gamit ang koneksyon sa mga pulis, patang tulong ni Mayor Letty, isinagawa ang investigasyon. Matapos ang 2 linggo, lumabas ang ulat. Si Aldrin ay dating empleyado ng trucking company ni Carlos Soriano. At sa affidavit na isinampa ni Mang Isko, inamin nitong personal siyang pinakitaan ni Carlos ng bonus para lang sa sabotahe. "Pwede na tayong magsampa ng kaso," ani ni attorney Raul, legal counsel ng kooperatiba. Ngunit nagdalawang isip si Jules. Kung sasampahan natin siya ng kaso, lalabas ito sa balita. Mababahira ng pangalan ng buong industriya, hindi lang siya. "Pero kailangan nating gumawa ng halimbawa," giit ni Franco. "Hindi natin pwedeng hayaang ang ganoong gawain ay palusutin." Matapos ang 1 linggo ng pag-isip, isinampa ang kaso laban kay Carlos Soriano. Economic sabotage at agricultural bioterrorism sa ilalim ng bagong batas sa food security. Ikinagulat ito ng buong probinsya. Hindi pa nagtagal, nasampahan din ng kaukulang kaso ang ilang kasabwat. Hindi ito personal, pahayag ni Jules sa isang press briefing. Ngunit kung ang pananim ay kayang sirain ng isang lason, ang tiwala ay kayang sirain ng katahimikan. Kaya't sa pagkakataong ito, kailangang magsalita hindi lamang ako, kundi ang buong sektor ng magsasaka. Habang pinoproseso ang kaso, hindi tumigil si Jules sa operasyon. Pinaigting niya ang biosecurity protocol, naglagay ng CCTV sa lahat ng nursery at muling sinuri ang lahat ng supplier. "Ayokong may kapwa ko magsasaka na masisira dahil sa galit ng isa," ani niya. Sa harap ng pagsubok, lalong tumibay ang tiwala ng mga tao sa kanya, lalo na't hindi siya napakot harapin ang panganib kahit pa ito'y nagmula sa mga dating may kapangyarihan. At sa bawat tanim na muling binuhay, sa bawat dike na muling tinibay, ay parang may isa pang hakbang na kanyang naipapanalo laban sa kulturang puno ng inggit, paninira at pansariling kapangyarihan. "Laban lang," bulong niya habang pinagmamasdan ang muling paglago ng mga tanim. Dahil ang tunay na magsasaka, kahit ilang ulit mong sibatin, patuloy na babangon. Dahil ang ugat niya nasa lupa, at ang lupa hindi kailanman kayang lunurin ng kasinungalingan. Pagkatapos ng maraming pagsubok na hinarap ni Jules Ramirez at ng R10 Agro Estates, hindi na maikakaila ang pagbabago na dinala nila sa Santa Ines at sa mga karatig bayan. Ang dating lugar na tila nalimutan at pinabayaan ng panahon ay ngayon nagkakaroon ng bagong sigla at pag-asa. At sa puso ng lahat ng ito, si Jules ang naging gabay at ilaw. 1 taon matapos ang pagsasampa ng kaso laban kay Carlos Soriano, dumating ang desisyon ng korte. Nalaman ng lahat na sadyang may intensyong sirain ang mga palay ni Jules at ang mga hanay ng R10. Pinatawan si Carlos ng multa at ipinasara ang ilang kumpanya na konektado sa sabotahe. Nagdulot ito ng takot at pag-iingat sa mga may-ari ng lupa sa probinsya. Subalit sa kabila ng hatol, hindi na natili si Carlos sa pagiging kalaban.
Sa isang hindi inaasahang pag-ikot ng tadhana, nagpunta siya kay Jules sa Hacienda 9, may bitbit na puting folder at may simpleng damit. Jules, alam kong matagal tayong di nagkasundo, ngunit nais kong ipakita ang pangsisisi, mahina niyang sabi. Gusto kong magtrabaho dito bilang logistics supervisor. Alam kong maraming dapat itama, pero nais kong makabawi. Hindi nakatiis si Jules na mag-isip sandali. Napansin niya ang pagbabago sa mukha ni Carlos. Wala na ang dati niyang pagmamalaki, ang dating mapanlait na titig. Sa halip, mayroong pagkumbaba. Hindi madali ang lalakarin mo, sagot ni Jules. Pero dito sa R10, may lugar para sa mga taong gustong magbago. Pumasa ka sa probation period. Tutulungan kita na matutunan ang sistema. Pero tandaan mo, walang puwang ang lumang pag-uugali. Muling nilapitan ni Carlos ang mundo ng pagsasaka. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang tagapagmana ng isang dating dinastiya, kundi bilang bagong mag-aaral na may pangakong pag-ibig sa lupa. Sa mga susunod na buwan, hindi lamang siya ang sumubok na baguhin ang sarili. Ang R10 ay lalong lumawak. Gagkaroon ng mga seminar at workshop para sa modernong teknolohiya, pagtuturo ng organikong pagsasaka at pagsasanay sa entrepreneurship. Muling sumiklab ang isang panibagong programa, ang Binhi Scholarship, na itinatag ni Jules upang suportahan ang mga estudyanteng galing sa mga pamilyang magsasaka na gustong kumuha ng kolehiyo sa agrikultura, engineering at education. Isa sa mga unang benepisyaryo ay si Ana, isang dalagitang anak ng tenant sa Hacienda Otto. Isang gabi, dumalaw siya sa bahay ni Jules kasama ang kanyang ina. Sir Jules, ani Ana na may ngiti sa labi. Dahil sa tulong ninyo, nakapasok ako sa kolehiyo bilang agricultural science student. Nangako ako na ibabalik ko ang lahat sa bukid namin. Yan ang gusto kong marinig, Ana, tugon ni Jules habang tinutulungan siyang mag-ayos ng mga libro sa maliit na study corner sa Hacienda 9. Hindi sapat ang matuto lang. Kailangan din nating ipasa ang kaalaman para patuloy na lumago ang bayan. Sa kabilang dako, pinangunahan ni Franco na ngayon naging marketing head ng R10 ang pag-e-export ng organic rice sa Japan. Mula sa dain niyang pagkatalo sa buhay, ngayon natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi sa posisyon kundi sa pagtanggap sa sarili at pag-aalay ng serbisyo. Isang araw sa plaza ng Santa Ines, nagtipon-tipon ang mga magsasaka, mga bata at mga estudyante sa isang selebrasyon na inorganisa ni Jules. May mga food stalls na nagbebenta ng mga produkto mula sa R10, organic vegetables, itlog at dekalidad na bigas. May stage kung saan nagpapamalas ang mga kabataan ng sayaw at kantang Pilipino na may temang agrikultura at pagmamahal sa bayan. Lumapit si Jules sa stage upang manigarilyo at sa kanyang tabi ay dumating si Mayor Leti. Jules, tingnan mo ang pagbabago, ani ng alkalde habang nakangiti. Nandito na ang kabataan. Nakikita nila na hindi kahihiyan ang mag-araro. Dati, inaawanan sila. Ngayon, sila na ang bituin. Napangiti si Jules. Hindi ako ang bida dito, Mayor. Ang mga taong ito, sila ang tunay na bayani. At pati ang mga anak nila, handa nang ituloy ang laban. Hindi rin napigilan ni Mang Ernesto na lumapit at sumali sa pag-uusap. Nakakatuwang makita ang bunga ng pawis. Ang anak naming minsang binansagang kalabaw ay ngayoy naging haligi ng bayan. Hindi naglaon, inanunsyo ni Jules ang bagong proyekto. Pagtatayo ng Community Seed Bank na magiging sentro ng pagsasanay para sa mga magsasaka sa buong rehiyon. Ang Seed Bank ay hindi lang imbakan ng binhi. Ito ay imbakan ng pag-asa, ng buhay at ng kinabukasan, paliwanag niya sa mga dumalo. Sa harap ng entablado, muling nakitang naglalakad si Franco, ngayon ay kasama ang kanyang pamilya, may dalang mga anak na pinapakilala kay Jules bilang mga bagong miyembro ng pamilya. Sa pagkikita nila, ang dating inggit ay napalitan ng paggalang. Salamat Jules sa pagkakataong ibinigay mo, ani Franco. Hindi ko inakala na ang landas na ito ang magpapabago sa akin. Habang nililibot ni Jules ang lugar, naglakad siya papunta sa isang maliit na grupo ng mga kabataan na nag-aaral ng paggamit ng drone sa pagsubaybay ng ani. Isang batang babae ang tumingin sa kanya at nagtanong, Sir Jules, paano po natin masisiguro
na hindi mawawala ang lupa sa mga susunod na henerasyon. Ngumiti si Jules at sumagot, sa pamamagitan ng pagtatanim, hindi lang ng palay, kundi ng pagmamahal at respeto. Ang lupa ay hindi lang para sa atin ngayon, kundi para sa kanila bukas. At sa mga salitang iyon, muling nagliwanag ang kinabukasan ng Santa Ines, isang bayan na hindi lang tumatanim ng palay, kundi nagbubuma rin ng pangarap, pagbabago at pag-asa sa puso ng bawat isa. 20 taon na ang lumipas mula nang unang punyaging pumasok si Julito Jules Ramirez sa putik ng bukid ng Santa Ines. Ang mga nagdaan ay kwento ng pagsubok, tagumpay, paninira at muling pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag ang kanyang puso katulad ng lupa na anyang sinasaka, pinagbuklod ng pawis at pangarap. Ngayon, ang dating 10 ektarya na lupaing ipinangarap niyang mabili ay napalawak sa isang konsolidadong network ng eco-agri-villages. Sa bawat baryo ay mayroong sariling paaralan, kooperatiba, health clinic at modernong pasilidad na sumusuporta sa mga magsasaka at pamilya nila. Nasa puso nito ang mga prinsipyo ni Jules, katarungan, edukasyon at pagtutulungan. Sa isang malaking pagdiriwang na isinagawa sa Santa Ines Central Plaza, ginunita ang ika-20 taon ng R10 Agro Estates. Nagsama-sama ang mga manggagawa, mag-aaral, guro at mga opisyal upang ipagdiwang ang mga bunga ng pagsisikap. Bilang bahagi ng programa, inalok ni Jules na maging taunang gawain ang Farm Entrepreneurship Bootcamp na kanyang ipinag-umpisa bilang bahagi ng Alumni Association. Dito, inuturuan ang mga kabataan ng mga kasanayan sa makamagong pagsasaka, pamamahala sa pananim at pagnenegosyo. Habang tumatanggap siya ng mga parangal mula sa mga bata, napansin ni Jules ang kanyang mga anak. 2 sa kanila ay nakasuot ng boots at may hawak na mga kalamansi at mangga, tila handang tumulong sa bukid. Si Liza, na ngayon ay kasama niyang nakatayo, ay ngumiti at nilapitan ang mga bata. "Anak, handa na ba kayong ipuloy ang gawa ng tatay niyo?" tanong ni Liza sa mga bata. "Nakiki-join po kami," sigaw ni Miguel, ang panganay. "Gusto naming matutong gumawa ng compost." "Tama yan," tugon ni Jules. "Hindi sapat na malaman ang teoye sa libro. Dapat maranasan sa lupa." Sa gilid, si Franco ay nakatayo kasama ang kanyang pamilya. Malayuman ang dating agwat nila ni Jules. Ngayoy kapwa sila nagsisilbing mga haligi ng isang komunidad na may iisang layunin. Sa isang pagkakataon, nilapitan ni Franco si Jules. "Salamat Jules," aniya habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa palibot. "Kung hindi dahil sa pagkakataon na binigay mo sa akin, hindi ko mararating ang buhay na ito." Mumiti si Jules. "Lahat tayo ay nagbabago, Franco. Ang mahalaga ay ang paglakad pasulong." Sa kasagsagan ng selebrasyon, pinasimulan ni Mayor Leti ang unveiling ng isang malaking mural sa pader ng munisipyo. Isang larawan ng Santa Ines bago at pagkatapos ng R10 Agro Estates. Kitang-kita ang larawan ni Jules sa gitna, hawak ang araro, nakatingin sa abot tanaw. "Ito ang aming paalala," ani Mayor Leti sa harap ng marami, "na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o titulo ng lupa, kundi sa puso ng mga taong nagmamahal at nagsisikap para sa bayan." Sa pagtatapos ng programa, binuksan ni Jules ang kanyang bagong libro, Binhi ng Pangarap, isang memoir na inilathala upang maging gabay at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipinong magsasaka. Ito ay para sa lahat ng nagtitiwala na ang kinabukasan ay maaaring baguhin, hindi ng isang tao lamang, kundi ng isang komunidad na nagkakaisa. Lumapit ang mga kabataan sa kanya upang magpa-autograph at isa-isa ay kanilang ibinahagi ang kanilang mga pangarap. Isang talagita ang lumapit at nagsabi, "Sir Jules, gusto kong maging agricultural engineer tulad ninyo. Gusto kong makatulong sa mga magsasaka sa probinsya namin." "Yan ang tunay na legacy," sagot ni Jules habang pinagmamasdan ang mga mata ng mga batang iyon, puno ng pag-asa at pangarap. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa tapat ng kanilang bahay sa Hacienda 9, tinitingnan ni Jules ang makabituin sa langit. Kasama niya si Liza at ang kanilang mga anak. "Alam mo nay, aniya,
ang paglalakbay ko ay hindi natapos dito. Ito ay simula ng mas malawak na gawain. Nais kong mas marami pang baryo ang maranasan ang pagbabago. Tumango si Lisa, at alam kong kakayanin natin dahil sa puso mong di kailanman tumigil sa pagtatanim. Sa likod ng kanilang mga ngiti ay ang tahimik na panalangin na ang bawat patak ng ulan, bawat punla ng palay, at bawat pangarap na binubuo ay maging tulay sa isang mas maliwanag na bukas para sa kanilang pamilya, para sa buong bayan, at para sa mga susunod na henerasyon na mag-aalay ng buhay para sa lupa. At sa pagbukas ng unang araw ng bagong dekada, si Jules Ramirez ay hindi na lamang isang magsasaka, engineer o tagapangasiwa. Siya ay naging simbolo ng pagbabago, isang pamana ng pag-asa at pagsisikap na patuloy na mamamayani sa puso ng Santa Ines at ng buong bansa.